Itatanong ko sa'yo, paano kung sa harap mismo ng mga mata mo, ang kaisa-isa mong minamahal ay biglang inagaw sa'yo? Nagmakaawa siya sa iyo na iligtas mo siya, pero wala kang sapat na lakas para magawa iyon. Hindi man lang magalaw ang mga binti mo, wala kang tapang at lalong wala kang lakas. Sabi ng dakilang salamangkero, wala raw itong silbi, dahil sa mundong ito, ang lahat ay tungkol lamang sa kapangyarihan. At sa hindi malamang dahilan, kahit siya ay hindi alam ang sagot, kinuha siya palayo sa iyo. Ang kapangyarihan ng pag-iral ang nanginibabaw sa lahat, at ang araw na iyon ang nag-iwan ng malalim na sugat sa buhay ni Aruto. Inalay niya ang buong buhay niya sa paghahangad ng lakas. Mahigit 60 taon ang lumipas. Sinubukan niya ang lahat ng paraan, sinubukang makuha ang kayamanan sa pinakamapanganib na dungeon sa buong mundo. At doon na nga, namatay siya nang hindi nagtatagumpay. Buong buhay niyang hinabol ang kapangyarihan na tila bula, at pagkatapos niyang mamatay, humarap siya sa Diyos. Sinumang nagmamay-ari ng Tear of God ay may karapatang makaharap ang lumikha. Binigyan siya ng Diyos ng pagpipilian. Ang pagpahingahin ang kanyang kaluluwa ng habambuhay, o muling maranasan ang paghihirap sa loob ng 20 taon. Kaya para iligtas ang kanyang buhay at ang kanyang nag-iisang mahal, pinili niyang muling isilang at balikan ang kanyang mga yapak. At iyan ang paraan kung paano nagkaroon ang bida ng pangalawang pagkakataon. Bumalik siya sa mismong oras ng kanyang pagsilang. Nang muli niyang makita ang kanyang mga magulang, ang kanyang ina ay napakaganda na may mahabang buhok, at ang kanyang ama ay buhay pa at kasama nila. Desididong huwag magsayang ng kahit isang segundo ng kanyang buhay, gusto na niyang magsimulang mag-evolve noon din. Pero ang katawan niyang sanggol ay hindi man lang makatayo. Isang bagay naman na wala siya noon ay ang system window na nasa harap niya ngayon. Naglalaman ito ng kanyang mga stats at skills, isang bagay na siya lang ang nakakakita sa pagkakataong ito. Ang bata, na wala pang 1 buwan ng edad, ay pilit na sinusubukang magsalita sa pag-aakalang nagagawa niya na ito ng maayos. Naalala niya na pinayagan siya ng Diyos na pumili ng isang regalo o gift. Dahil hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito, nagpaliwanag ang Diyos sa kanya. Ang lahat ay biniyayaan ng regalo kapag isinilang. Maaaring ito ay ang regalo ng kakaibang karunungan o kaya naman ay malakas na martial arts. Pwede ring regalo ng sobrang lakas na mahika o kahit walang hanggang karisma, maaari rin itong ang kapangyarihan ng paglikha. Sa dati niyang buhay, nasa kay Aruto ang regalo ng karunungan. At tinanong siya ng Diyos kung gusto niya pa rin ba ang parehong regalo. Sa pagkakataong ito, sinabi ng bida na gusto niya ng ibang regalo, ang regalo ng paglikha o creation. Alam ng bida ang 5 regalo sa mundo, pero hindi niya pa kailanman narinig ang tungkol sa paglikha na binanggit ng Diyos. Kaya iyon ang hiningi niya. Ang unang napansin ng bida ay ang isang system window na hindi pamilyar sa mundong ito. Bukod sa kagustuhang iligtas ang buhay ng taong mahal niya, naalala rin ng bida ang kanyang mga magulang. Namatay sila noong 8 taong gulang pa lang siya, napakatagal na niyon kaya halos hindi na niya matandaan ang kanilang mga mukha. Nangyari ang lahat sa gabi ng kanyang ikawalong kaarawan, isang pag-atake ng mga goblin sa kanilang nayon. Ang tanging naaalala niya ay ang sakit ng isakripisyo ng kanyang ama ang sarili para lang makatakas ang kanyang asawa at mga anak. Nang hindi pa sapat iyon, inihagis siya ng kanyang inapalayo, at nagmakaawang tumakbo siya ng mag-isa at huwag lilingon. Dahil wala nang magagawa, tumakbo na lang siya. At gaya ng alam nyo na, ang mga goblin ay mga mapagsamantalang nilalang. Kaya siguro naman ay naiisip nyo na kung ano ang nangyari pagkatapos tumakas ni Aruto. Pero tama na ang paghihirap at malulungkot na kwento sa ngayon. Sa pangalawa niyang buhay, babaguhin niya ang lahat. Ang unang hakbang ay ang mag-aral at palakasin ang kanyang mga stats. Sobra siyang nag-aral kaya pati ang kanyang ina ay nag-alala na sa kanya. Habang inaasar ang kanyang ama, sinanay naman niya ang kanyang mana. Habang ang mga bata na kasing edad niya ay kumakain ng dumi at nagguguhit sa lupa, ang bata naman natin ay nagpa-parkour na. Habang nakatingin ang ibang mga bata sa sobrang pagkamangha, unti-unti namang tumataas ang kanyang agility status at evasion skill level. Ganito ang naging takbo ng buhay niya sa tuwing may nadidiskubreng bagong abilidad si Aruto. Mabilis na lumipas ang 8 taon. Nakaupo si Aruto sa ilalim ng puno, hinahasa ang kanyang likas na regalo at mga skills, na patuloy na lumalakas sa paglipas ng panahon. Pag-uwi ng kanyang ina sa bahay, masaya niyang binati si Aruto sa kanyang ikawalong kaarawan. Sa sobrang tuwa, niyakap niya ang kanyang anak ng napakahigpit kaya nag-alala si Aruto na baka madurog ang mga buto niya. Ipinagmalaki naman ng kanyang ama na ang kagwapuhan ni Aruto ay mana sa kanya at agad na silang magsisimulang magsanay sa pakikipaglaban. Muli namang binati ng kanyang ina si Aruto at ipinaalala sa kanya ang pagpunta nila sa simbahan mamayang gabi. Kaugalian na kasi para sa lahat ng mga batang magwa 8 taon ang makatanggap ng mga espesyal na bracelet bilang kanilang pagkakakilanlan. Ngayon ay oras na ni Aruto para tanggapin ang sa kanya. Habang nakatayo sa loob ng simbahan, sumunod naman si Aruto sa utos ng pari. Isinuot ng pari ang magic bracelet sa kanyang pulso. Sinuri naman agad ni Aruto ang kanyang status para maabot ang level 15 at madagdagan ang kanyang physical stats.
Ang kanyang magic power ay nasa level 32 na, kaya naman gamay na niya ang lahat ng skill na nakuha niya sa loob ng 8 taon. Ang tanging skill na hindi pa lubos na naiintindihan ni Aruto ay ang kakayahang gumawa ng iba't ibang gamit. Napagtanto niyang hindi niya ito na-activate dati dahil wala pa talaga siyang ganoong skill noon. Dahil naisip niyang hindi naman ito magiging sagabal sa laban, nagdesisyon si Aruto na i-activate na ito. At sakto, nasa loob na ng kagubatan ang mga goblin. Pagkakita sa kanila, mabilis siyang nagtago sa likod ng puno. 3 goblin, na mukhang mga scout, ang dumating. Pinaalalahanan ni Aruto ang sarili na kumalma lang. Marami na siyang tinalong monster noon kaya alam niyang kaya niya ito. Nang mapansin ng mga goblin si Aruto na sumisilip sa likod ng puno, agad nila itong nilusob. Ito ang magiging unang laban niya sa pangalawa niyang buhay, oras na para ipakita ang bunga ng kanyang pag-iensayo. Habang tinitipon ang kanyang magic, naalala ni Aruto ang lahat ng hirap niya araw-araw, at nangakong hindi siya magsisisi sa pagkakataong ito. Siya lang ang tanging pag-asa ng nayon. Nagpakawala si Aruto ng isang umaapoy na atake sa mga goblin, matapos mapatay ang isang goblin. Naramdaman ni Aruto ang tamis ng tagumpay, pero alam niyang hindi pa ito sapat. Habang kinakalaban ang pangalawa, may isa pang sumugod mula sa kanyang likuran. Mabilis na umiwas si Aruto dahil alam niyang bawal siyang magkamali. Matapos itumba ang 3 goblin, napagtanto ni Aruto na kailangan pa niyang palakasin ang kanyang mga atake. Mapalad siya dahil hindi pa siya nakakatagpo ng mas malalakas na monster sa ngayon. Pagkatapos niyang talunin ang mga goblin, lumabas sa system ang isang level up notification. Nakaramdam ng matinding kasiyahan si Aruto. Natalo niya ang mga ito at tumaas pa ang kanyang level. Medyo nahilo si Aruto sa pag-level up para siyang nalalasing sa lakas. Pero bigla siyang nakakita ng isa pang goblin na sumusugod sa kanya, may hawak na espada. Nagawang masugatan ng goblin si Aruto. Napaisip si Aruto, ito na ba talaga ang panibagong wave ng mga goblin? Habang nilalabanan ang kalaban sa harap, sumulyap si Aruto sa kanyang likuran, at laking gulat niya nang makita ang isang buong hukbo. Talagang nabigla siya lalo na't may sugat pa ang kanyang braso. Mukhang imposible nang malabanan ang ganoon karaming kalaban. Isang pamilyar na kawalan ng pag-asa ang bumalot sa kanya. Walang nagbago. Kahit anong gawin niyang pagpupumiglas, hindi niya mababago ang kanyang tadhana, sa isip ni Aruto. Biglang sumagi sa isip niya ang alaala ng kanyang minamahal. Pero dahil doon, nag-apoy ang kanyang determinasyon. Hindi susuko si Aruto. Sana ay ginalingan pa niya noon. Sa iglap na iyon, biglang lumakas ang magic power niya hanggang level 50, at nabiyayaan siya ng bagong skill, ang Grave Reaper. Nang makita ni Aruto sa system window ang pagtaas ng level, napagtanto niyang nakuha na niya ang crafting skill. Naintindihan niyang ang tunay na lakas nito ay lalabas lang kapag mas mataas na ang level niya. Kaya pala hindi ko ito magamit dati. Bulong ni Aruto sa sarili. Sa sandaling iyon, isang kawan ng mga goblin ang nagtipon sa likuran ni Aruto. Inisip niya kung nararamdaman ba ng mga ito ang kanyang kahinaan, at hindi ang kanyang galing sa pakikipaglaban. Habang papalapit ang mga ito para umatake, anong tadhana kaya ang naghihintay sa kanya? Maya-maya lang, isang goblin ang biglang lumaswa kay Aruto. Muntik na siyang tamaan ng espada pero mabilis siyang nakailag. Napagtanto niyang malapit na siyang mapuruhan, kaya agad siyang nagpakawala ng fireball. Nilabanan ni Aruto ang mga goblin, pero hirap na hirap siya dahil sa sugat sa kanyang kamay, habang lalo pang tumitindi ang walang tigil na pagsugod ng mga ito. Nang 8 goblin na ang sabay-sabay na sumugod sa kanya, naramdaman ni Aruto na kaya na niya itong labanan. Sinubukan niyang maniwala sa sariling lakas, kaya agad na ginamit ni Aruto ang skill na Grave Reaper. Ginamit niya ang magic para ihulog ang mga goblin sa bangin. Nagawa ba niya talaga? Isa pala itong grave crafting skill. Habang nakatingin sa kanyang mga kamay, tuwang-tuwa si Aruto. Nagkaroon siya ng pag-asa na mababago na ang kanyang tadhana ngayong nailigtas na niya ang nayon. Sa sandaling iyon, nagpakita ang system ng malaking pagtaas sa kanyang level, marahil dahil sa dami ng goblin na kanyang tinalo. Naalala niyang may nagsabi na ang mabilis na pag-level up at pagkakataong lumakas ay madalas na may kasamang matinding sakit. Kasabay ng isiping iyon, nawalan ng malay si Aruto. Maya-maya, muling idinilat ni Aruto ang kanyang mga mata. Napansin niyang nilalamig siya at may kung anong kumakawag malapit sa kanyang mukha. Bigla siyang nakakita ng isang nilalang na agad namang tumalon palayo. Ano kaya iyon? Isang napakagandang slime ang nakatayo sa harap niya at lumitaw ang ulo nito. May nakitang likido si Aruto at napaisip kung dapat ba niya itong inumin. Matapos inumin ang likido mula sa ulo ng slime, laking gulat ni Aruto dahil napaka-epektibo nito sa kanyang katawan. Tuloy-tuloy lang sa pagtalon ang slime kaya nakuha nito ang atensyon ni Aruto. Ano kayang nilalang ito? Habang pinagmamasdan ito, naisip ni Aruto na hindi naman mapanganib ang slime. Sa katunayan, mukhang mabait pa nga ito. Bigla na lang tumalon ang slime sa mukha ni Aruto. Hindi niya maintindihan ang gusto nito, at sobrang nakakakiliti ang pagdikit nito sa kanya. Di nagtagal, natagpuan ni Aruto ang sarili sa tuktok ng isang bundok.
Nakatingin siya sa ibaba, sa nayon kung saan siya ipinanganak, isang maliit at napakagandang lugar na napapalibutan ng kalikasan. Tumingin sa malayo ang slime at may itinuro, pero sinabi ni Aruto na hindi na siya babalik. May kailangan pa siyang iligtas, at may landas siyang dapat tahakin. Pero masyado pa siyang mahina, marahil ay wala lang din itong saysay. Halos 1 milya ang layo mula roon, matatagpuan ang isa sa pinakamagandang underground city. Ang layunin niya ay pasukin ang mga itaas na palapag nito, at itaas ang kanyang level hanggat maaari. Naalala uli ni Aruto ang kanyang minamahal. Naalala niya ang itsura ng lungsod at ang mga labanang naghihintay sa kanya, dahil alam niyang 7 taon na lang ang natitira bago sumapit ang itinakdang araw. Habang gumagapang ang slime, sa mga sandaling iyon, lihim na humihingi ng tawad si Aruto sa kanyang mga magulang dahil sa biglaan niyang paglisan. Sumulat siya ng isang liham at ipinaliwanag na may mahahagang bagay siyang dapat tapusin. Pakiramdam ni Aruto ay ito na ang katapusan, pero kailangan niyang ayusin ang lahat. Lubos ang pasasalamat niya sa kaniyang mga magulang para sa walang hanggan nilang pagmamahal, at masaya siyang lumaki kasama sila habang inaalala ang kaniyang ama at ina. 8 taon na ang lumipas at naging masaya siya. May luha sa mga mata ni Aruto habang iniisip na oras na para umalis. Pagkalabas niya ng bahay, sumunod sa kaniya ang slime. Hindi sigurado si Aruto kung binabantayan ba talaga siya nito, at dahil sa tingin niya ay delikado ito, sinabihan niya itong mag-isa na lang siyang aalis. Mahihirapan daw kasi itong ipagtanggol ang sarili laban sa mga monster, pero biglang pumalakpak ang slime gamit ang mga galamay nito. Dahil mukhang nag-aalala talaga ito, pumayag na si Aruto na sumama na lang ito sa kaniya, at doon na nagsimula ang paglalakbay ni Aruto kasama ang slime. 1 buwan ang lumipas, matapos talunin ang isang mabagsik na lobo, nagpasisya si Aruto na oras na para magtanghalian. Ang slime sa tabi niya ay may hila-hilang kung ano. Napagtanto ni Aruto na sariwang sugat iyon mula sa isa pang lobo, at nagpasalamat siya sa slime. Pagkatapos ay direktang inilagay ng slime ang isang magic stone sa bag ni Aruto. Dahil sa mga magic stone na ito, hindi na niya kailangang mamroblema sa mga gastusin. Biglang tumakbo palayo ang slime, na parang may isinisigaw. Nakita ni Aruto kung saan ito papunta. Nakahanap kaya talaga ang slime ng matutuluyan nila para sa gabi. Maya-maya pa, sumilip si Aruto mula sa likod ng bundok. Nakadapo ang slime sa tabi niya, isa pala itong kuweba. Perpektong lugar ito para magpahinga bago tumuloy sa Kitigris bukas. Habang nag-iihaw ng karne sa apoy, naisip ni Aruto na dahil mababa lang ang rank ng mga monster dito, madali lang kumuha ng pagkain kahit walang labanan, isang bagay na nakasanayan na niya. Sa wakas, ang katawan niya ay unti-unti nang bumabalik sa anyo ng dati niyang buhay, mabilis lumaki at walang katulad. Maya-maya, isang system. Window ang lumitaw sa harap ni Aruto, na nagpapakita na siya ay level 32 na, at patuloy na tumataas ang kaniyang mga abilidad. Naisip niya na mas mapapataas pa niya ang kaniyang level sa loob ng isang dungeon para mas lumakas. Naupo si Aruto sa isang bato. May hawak na isa pa sa kaniyang kamay, at kumain ng kebab. Napansin niyang ang slime na nakasampa sa kaniya ay kumakain din ng kebab. Inalok din ni Aruto ito ng kanin, at nagtataka kung kakainin ba nito ang lahat. Napangiti si Aruto habang iniisip kung ano ang pwedeng makapagpasaya sa slime, at excited na rin siyang mangolekta ng mga magic stone. Masaya siyang nakilala ito. Pagkatapos ay tinanong ni Aruto kung ang slime ba ay isa talagang maninila, isang katotohanan na medyo ikinagulat niya. Habang nangyayari ito, may isang misteryosong nilalang ang nagmamasid kay Aruto mula sa likod ng bundok. Ramdam ang titig nito, biglang naghagis si Aruto ng isang barbecue skewer. Nakita niyang mabilis itong nakailag. Sa sumunod na sandali, napagtanto ni Aruto na masyadong mabilis ang kilos nito para masundan ng mata, at isang sunod-sunod na mabilis na atake ang tumama sa kaniya. Alam niyang hindi siya mabubuhay kung tatamaan pa siya ng mga serye ng atake sa ganoong kabilis na paraan. Pagtingin niya sa harap, nakakita si Aruto ng isang demonyo, hindi ito tao. Isang magnanakaw, hula niya, na narito para sa kanyang mga magic stone. Ilang sandali pa, ang figura ay bumagsak mismo sa harap ni Aruto. Hinablot nito ang kaniyang mga kebab at, nang magpakita ito, isa pala itong babae na may katangian ng tao at hayop. Nakatitig lang si Aruto sa kaniya, sobrang nagulat. Pinanood ni Aruto ang babae habang nilalantakan ang kaniyang inihaw at tinanong kung isa ba itong monster. Sumagot ito na siya si Majika at isa siyang manlalakbay. Pagkatapos ay tinanong nito kung sino siya. Nagpakilala naman si Aruto. Sa isip niya, mukhang hindi naman ito mukhang halimaw. Sa katunayan, mukha pa nga itong palakaibigan. Tumingin ang babae sa kaniya. Nabanggit ni Aruto na napaka-cute ng mga tenga nito. Sinabi ng babae na galing siya sa tribo ng mga squirrel, at tinanong si Aruto kung narinig na niya ang tungkol sa kanila, pero agad din nitong binawi ang tanong. Wala daw siyang pakialam. Tinitigan lang siya ni Aruto na tila nagtataka. Maya-maya pa, biglang nawala ang babae sa paningin ni Aruto. Muli itong lumitaw sa tabi ng campfire kung saan niluluto ang pagkain, at agad na nagtanong kung ayos lang ba kay Aruto na ubusin niya iyon.
Si Aruto naman ay litong-lito sa bilis ng kilos nito at kung saan ito nanggaling, ni hindi man lang daw ito nagpasintabi. Habang nangyayari iyon, sinubukan ng slime na agawin ang kebab mula sa kamay ng babae. Kinaumagahan, nagising si Aruto at nakitang sumusunod ang babae sa kaniya. Nakadapo naman ang slime sa balikat nito. Tinanong ni Aruto kung bakit. Ang sagot naman nito ay bata pa raw si Aruto. Dahil kailangan din niyang pumunta sa lungsod, sasabay na raw siya. Tinanong naman ni Aruto si Majika kung hindi ba ito bata rin. Sumagot ang babae na kahit magmukhang matanda na ang isa, bata pa rin daw ito. Iginiit ni Aruto na siya ay isang ganap ng matanda. Biglang may napagtanto si Aruto. Humarap siya kay Majika at iminungkahing umalis na sila agad para bumilis ang oras. Ngumiti si Aruto sa babae at pumayag naman ito. Maya-maya, itinuro ni Aruto ang unahan at sinabing natatanaw na niya ang kitigris. Bumulaga sa kanila ang tanawin ng lungsod na napapalibutan ng dambuhalang pader. Habang papalapit sila at papasok sa tarangkahan, may isang babaeng agad na lumapit sa kanila, nagyayabang tungkol sa mababang buwis at malinis nilang record, at inanyayahan silang pumasok. Noon pa mang unang panahon, ang kitigris ay simbolo na ng kaguluhan at iba't ibang uri ng lahi. Ito ay dahil sa dungeon na nakatayo sa gitna nito, na umaakit sa mga taong nabibighani sa ganda nito para magtipon-tipon sa lungsod. Habang papasok sina Aruto at Majika sa lungsod, si Majika ay halatang takot na takot siya. Tinanong ni Aruto kung anong problema, at inamin niyang noon lang siya nakasaksi ng ganito karaming tao. Sa pagharap niya kay Magika, ipinaliwanag ni Aruto na galing lang din siya sa isang baryo. Sumagot naman si Magika na sa kalsada lang siya nakatira. Inamin ni Aruto na kinabahan din siya noong una siyang dumating. Nagulat si Magika at binanggit na sabi raw ni Aruto ay hindi pa siya nakakarating dito noon. Nilinaw ni Aruto na bumisita na siya rito kasama ang mga magulang niya noong 10 taong gulang pa lang siya, at naalala niya kung gaano kabuhay ang lungsod na to. Dahil halos walang nagbago mula noon, tumanaw si Aruto sa paligid habang nag-iisip. Napaisip siya kung may malaki kayang mangyayari sa susunod na 2 taon. Alam niyang kailangan niyang mag-ingat. Tinanong naman siya ni Magika kung saan sila pupunta. Sabi ni Aruto, kailangan nilang dumaan sa Adventurers Guild. Kailangan niyang kumita ng pera para sa matutuluyan nila, kaya tinanong niya si Magika kung sasama ba ito sa kanya. Agad naman itong pumayag. Pagdating nila sa guild, sinabi ni Aruto na balak niyang magpalit ng magic stones. Pero hinarap siya ng lalaki sa counter, at sinabing mali raw ang pinuntahan niya. Nagulat si Aruto. Sinabihan siya ng lalaki na umalis na dahil hindi daw lugar ang guild para sa mga bata. Biglang ibinuhos ni Aruto ang laman ng bag niya sa counter, isang tambak na magic stones. Ang lalaking nagtataboy sa kanya kanina, napanganga na lang sa gulat. Tinanong niya kung saan nakuha ni Aruto ang ganito karami. Simpleng sagot lang ni Aruto, nakuha niya ang mga to sa pangangaso. Ang babaeng to sa tabi ko, na tinalo ko, hindi alam kung paano magbenta ng magic stones, sabi ni Aruto habang itinuturo si Magika. Nagulat ang lalaki kay Magika. Akmang magrereklamo ang babae, at sasabihing wala naman siyang kinalaman, pero pinigilan siya ni Aruto, at sinabihang manahimik muna. Habang nakangiti, napagtanto ni Aruto na ang kabuuang halaga ay aabot sa halos 1,970 units. Sinabi naman ng lalaki ang eksaktong halaga, 2 ginto, 29 na pilak, at 85 tanso. Napaisip si Aruto na para sa ganoong halaga, pakiramdam niya ay pagod na pagod siya. Inisip niya kung dahil lang ba ito sa pagiging bata pa niya. Baka epekto rin ito ng mabilis niyang paglakas. Habang inilalagay ang pera sa bag, nagtanong si Aruto kung pwedeng mag-register bilang isang finder. Nagtaka ang lalaki kung bakit gustong maging adventurer ng isang bata. Itinuro ni Aruto si Magika at sinabing matanda na ito. Idinagdag pa niya na kailangan niyang mag-register para sa isang malaking misyon. Magsasalita sana ulit si Magika, pero mabilis na tinakpan ni Aruto ang bibig nito. Pinamadali niya ang lalaki dahil wala na silang oras. Pagkalabas nila ng guild, hinarap ni Magika si Aruto at nakiusap na isama siya nito. Sabi niya, gamitin siya ni Aruto sa kahit anong paraan. Naguluhan man ay humingi ng paumanhin si Aruto. Ipinaliwanag niyang sa edad niya, mahirap pang ipaliwanag ang lahat. Nahihirapan siyang magsalita ng malinaw, kaya humingi na lang siya ng tulong. Pagkatapos ay tinanong niya si Magika kung hindi ba iyon tama. Napaisip siya sa paggugol ng oras sa pagkuha ng magic stones, pero sagot ng babae, hindi naman daw noon mapapaganda ang reputasyon niya. Habang naglalakad sa likuran ni Aruto, narinig ni Magika na binaliwala nito ang tungkol sa reputasyon. Walang lumalakas sa reputasyon lang, giit ni Aruto. Gulat na gulat si Magika sa narinig. Naunang maglakad si Aruto at sinabing dahil may pera na sila, dapat na silang maghanap ng hotel. Nagyaya siyang kumain para pasalamatan ito sa tulong, pero sinabi rin niyang pwede na silang maghiwalay kung may iba itong gagawin. Pumayag si Magika na sumama, pero may kondisyon. Pera, o kaya naman ay magsasama sila sa kwarto nito. Pagkarinig nito, sinabihan lang siya ni Aruto na sumunod sa kanya. Ibang klase ring babae ito, bulong ni Aruto sa sarili.
Pagsapit ng gabi, inamin ni Aruto na masaya siyang sumama si Magika dahil inakala niyang tatanggi ito noong una. Habang nasa kwarto, nag-usap silang dalawa. Ipinaliwanag ni Aruto na dahil sa madumis niyang hitsura, madalas siyang nawawalan ng mga pagkakataon. Kasama na doon ang pagkakataong makakain ng masasarap na pagkain sa hotel na to. Naniniwala siyang magugustuhan din ito ni Magika. Habang may ipinapaliwanag si Aruto, titig na titig sa kanya si Magika, at hindi maintindihan ni Aruto kung bakit. Binaliwala lang ni Magika ang pagtataka niya, at sinabing maliligo na muna siya. Nang makita ni Aruto na sinisimulan na nitong hubarin ang balabal, agad niya itong pinatigil at sinabing sa banyo na maghubad, hindi sa harap niya. Sa sandaling iyon, ang slime naman ay masayang humiga sa kama, halatang pagod na. Habang nasa banyo, naghahanda na si Magika na magsuot ng damit at naisip na bago itong karanasan para sa kanya. Pagkalabas ng shower, nagpasya siyang matulog na agad at magpakabusog na lang sa masarap na pagkain kinabukasan. Pero napansin niya si Aruto na nag-iensayo ng mahika at ramdam niya ang tindi ng mana na nagmumula rito. Imposibleng magawa iyon ng isang ordinaryong tao. Habang nakatingin sa kanya na nakaupo sa kama at nakapikit, napaisip si Magika kung sino ba talaga si Aruto. Matagal na siyang naglalakbay sa buong mundo nang walang pahinga. May hinahanap siyang partikular na tao. At nitong mga nakaraang araw, bigla na lang sumulpot ang batang ito sa tabi niya. Sa pagmamasid niya, nakita niya rito ang lakas na hindi pangbata at mga kakayahang hindi pa niya kailanman nakita. Kailangan niyang mapalapit dito para mag-imbestiga pa. Mukhang may itinatago itong sikreto. Naalala ni Magika ang lahat ng sinabi ni Aruto, at namangha siya sa pagiging seryoso at mature nito magsalita. Siya na kaya ang taong hinahanap niya, ang nakatadhanang magpabago sa mundong ito. Dinala siya rito ng hula ng mga bituin, at iniisip niya kung ang batang ito na nga ba ang susi sa lahat. Habang tumatahimik ang gabi, pinag-isipan niya ang tadhanang unti-unting nagaganap sa harap niya, ang hula ng mga bituin. Sabi sa hula, darating ang bayani sa katawan ng isang babae, kaya malabong si Aruto ang tinutukoy na hero na yon. Pero habang nakatitig sa kanya, may nararamdamang kakaiba si Magika. Pakiramdam niya, si Aruto ang magiging susi para mabuksan ang mga pinto. Siya ang magbubukas ng isang bagong mundo, isang pakiramdam na naranasan na niya noon, pero maya-maya lang, himbing na sa pagkakatulog si Aruto. Pagod na pagod siya sa kanyang training. Habang pinagmamasdan siya ni Magika, napansin nito kung paano bumagsak ang bata nang maubos ang kanyang mana. Bakit ba niya pinapahirapan ng husto ang sarili niya sa pag-eensayo? Bulong niya sa sarili, habang unti-unting kinakabahan. Parang bang may humahabol sa kanya sa bawat galaw niya. Samantala, isang misteryosong figura ang nakamasid sa kanila mula sa rooftop. Ilang sandali pa, may isang intruder na nagtangkang pumasok sa nakabukas na bintana. Nagulat si Magika, at naisip kung magnanakaw ba ito. Halos hindi maramdaman ang presensya nito, kaya halatang mahina lang ang level niya. Kayang-kaya sana siyang palayasin ni Magika ng mabilisan. Pero gusto niyang makita kung paano ito haharapin ni Aruto, kaya naman, nagtulog-tulugan muna si Magika. Noong makapasok na ang magnanakaw sa kwarto, sinubukan nitong abutin si Aruto, pero gumalaw ang bata, may kinuha sa likuran niya, saka mahinahong binati ang estranghero. Sumagot ang magnanakaw sa pamamagitan ng pagbunot ng kutsilyo at sinubukang umatake. Agad na napabalikwas si Magika mula sa kanyang kama, habang sumisigaw kay Aruto na mag-ingat. Tumigil ang kutsilyo ng ilang pulgada na lang mula sa lalamunan ni Aruto, habang nagbabala ang magnanakaw, huwag kang malikot. Pagkatapos ay sinabi ng magnanakaw ang kanyang mga hiling. Sabi niya, kung magiging maayos lang daw ang kilos ni Aruto, hindi siya masasaktan. Parehong nagtanong ng pasigaw ni Magika at Aruto kung ano ba talaga ang kailangan nito. Pera ba talaga ang habol mo? Paano mo nalaman ang tungkol sa lugar na ito? Usisa ni Aruto, dahilan para matigilan, at hindi makapagsalita ang magnanakaw. Sa halip na makipag-usap, inatake ni Aruto ang magnanakaw. Nagpakawala siya ng isang air cannon, na tumama sa kalaban ng may matinding lakas. Dahil sa lakas ng tama, tumilapon ang magnanakaw palabas ng bintana. Tumingin si Magika kay Aruto at tinanong kung ayos lang ba ito. Sumagot si Aruto na maayos ang lahat. Habang pinagmamasdan kung saan bumagsak ang kalaban, napagtanto ni Magika na gumamit si Aruto ng isang napakakomplikadong mahika. Isa itong napakahirap na galaw para lang sa ganoong resulta. Ang ganoong klaseng lakas ay kayang-kayang pumatay ng tao ng mabilisan. Napaisip si Magika kung gaano katindi ang naging pagsasanay ni Aruto para maabot ang ganoong antas sa edad niya. Humarap siya para tanungin ang bata. Pero laking gulat niya dahil mahimbing na uling natutulog si Aruto. Naisip ni Magika na ang batang ito ay nakatadhana talagang sumikat sa maraming paraan. Napansin niya ang kutsilyo ng magnanakaw na nakalapag malapit sa kama ni Aruto. Maya-maya, pagkagising nila, bumaba ang dalawa sa tavern para kumain. Habang inihahain ang iba't ibang pagkain, tinanong ni Aruto si Magika kung masarap ba ang pagkain at kung nagugustuhan ba niya ito. Habang puno ang bibig, sinabi ni Magika na ito na ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya, kahit medyo hindi na maintindihan ang sinasabi niya sa sobrang gana.
Sinabihan lang siya ni Aruto na kumain lang at huwag magmadali. Pagkatapos, nagpasalamat sila sa mga staff para sa pagkain at umalis na sa hotel. Nagpasalamat si Magika kay Aruto at sinabing busog na siya. Pabirong nangako naman si Aruto na bibigyan niya ito ng mas marami pang almusal bukas. Sabi niya, siguradong makakakain si Magika ng sapat para sa 10 tao. Pagkatapos ay nagtanong si Magika kung ano ang susunod nilang gagawin. Ipinaliwanag ni Aruto na kahit balak sana niyang pumunta sa dungeon, nagbago ang isip niya dahil sa hindi inaasahang bisita kahapon. Hawak na niya ngayon ang kutsilyo ng magnanakaw, habang pinag-iisipan kung saan magsisimulang maghanap. Tumuloy si Aruto sa guild at binati ang mga nasa malapit sa pasukan. Muli, may 2 lalaking nagmamasid sa kanya, isang mangangalakal na bumili ng mga magic stone ni Aruto ang nakakilala sa kanya at lumapit. Tinanong niya kung si Aruto ba ang batang lalaki kahapon. Sumagot naman si Aruto at tinanong kung nag-appraise ba siya ng mga bato ngayon. Ipinaliwanag ng lalaki na may kausap siyang boss at pinababalik na lang muna si Aruto mamaya. Sumagot si Aruto na tamang-tama pala ang pagkakataon. Gusto rin daw niyang makausap ang mga nakakataas sa kanila. Tanong ni Aruto, maaari kayang may magnanakaw sa loob mismo ng guild? Tinignan ng boss si Aruto at humingi ng paliwanag. Ipinaliwanag naman ni Aruto na may isang kahina-hinalang tao ang pumasok sa kwarto nila. Kahit napaalis nila ito, malinaw na ang pakay ng salarin ay ang perang kinita mula sa pagbebenta ng magic stone. Hindi man lang naghalughog ang kriminal sa loob ng kwarto. Sa simula pa lang, alam na niya kung saan eksaktong nakatago ang mga pondo. Kung hindi niya isiping maghanap sa bag ni Aruto. Sa madaling salita, naniwala si Aruto na ang magnanakaw ay narito lang sa paligid. Sinabi niya na ang magnanakaw ay siguradong isa sa mga naroroon sa loob ng guild noong nagaganap ang transaksyon. Pagkatapos ay tinignan ni Aruto ang kanyang mga nakakataas. Inamin ng boss na malaki ang posibilidad sa hinala ni Aruto, kaya hinarap niya si Lion na nakaupo mismo sa tapat niya. Sinabi ng boss na si Lion ang may pananagutan at tinanong ito kung may napansin ba siyang kakaiba o kahina-hinala sa lugar. Malabo ang naging sagot ni Lion, hindi ko masasabi. Siguro meron, siguro wala. Pinilit siya ng boss na magsalita ng maayos at direkta. Tahimik lang na nagmamasid si Aruto sa palitan nila ng salita. Sa huli, iniulat ni Lion na wala siyang nakitang kahit sinong kahina-hinala. Itinuro ni Aruto si Magika at ibinunyag na nagawa nitong markahan ang kriminal habang naglalaban sila. Nagulat si Magika sa sinabi ni Aruto. Pagkatapos ay hiniling ni Aruto sa boss na maghanap ng lalaking may magic sign sa katawan. Kapag may nakita silang lalaking may marka sa kamay, dapat itong hulihin agad. Sa sandaling iyon, dahan-dahang ibinaba ni Lion ang kanyang mga manggas. Binanggit din ni Aruto na naiwan ng magnanakaw ang balisong na ito. Kahit magandang sandata ito, dapat itong isuko sa mga awtoridad. Bilang ebidensya. Totoo, makakatulong to sa kanila para mahanap ang magnanakaw, sagot ng boss habang sinusuri ang balaraw. Biglang sumingit si Lion at tinanong ang boss kung pwedeng kay Arudo na lang ang balaraw. Katwiran niya, ayon sa rules, pwedeng kunin ng nanalo ang mga gamit. Mula sa mga tinalong kalaban, at parang sayang naman kung pakakawalan ang ganito kagandang sandata. Magsisimula na sanang sumang-ayon ang boss, pero bago pa siya matapos, lumapit na agad si Lion kay Arudo. Isinaksak niya ang balaraw sa kamay ni Arudo, habang pinupuri ang kalidad nito. At pinagsabihan siyang ingatan itong mabuti, dahil mukhang napakamahal nito. Sinubukan ni Arudo na itulak palayo si Lion, halatang hindi natutuwa sa mga nangyayari. Iginiit naman ng boss na dapat maging mahinahon ang lahat at kailangan ng mas mahigpit na seguridad. Sabi naman ni Lion na intindihan daw niya ang lahat at sinabihan ang boss na magtiwala sa kanya. Pagkatapos noon, umalis na sina Arudo at Magika. Sinabi ni Magika na magnanakaw ang taong iyon. Nagtanong siya, tama bang hinayaan lang natin siyang makaalis? Sumagot si Arudo na, nabigyan na sila ng babala. Hindi na natin problema ang iba pa. Pagkatapos ay nagtanong si Magika, ang tunay ba niyang pakay ay makakuha lang talaga ng sandata? Napatingin si Arudo kay Magika. Naguluhan siya ng bahagya, nabasa ba siya nito? Naisip niya na ngayong, tapos na ang misyong ito, dito na talaga magsisimula ang kanilang pakikipagsapalaran. Habang nakatayo sa harap ng pasukan ng dungeon, tiningala ni Arudo ang naglalakihang istruktura nito habang nagsasalita siya. Tumingala rin si Magika, at inamin niyang hindi niya makita ang dulo nito. Ipinaliwanag ni Arudo na isa itong maalamat na labyrinth, isa sa pinakamalaking dungeon sa mundo kung saan misteryo pa rin ang lawak nito, pinagmulan, at ang mga gumawa nito. Pagpasok nila sa portal, agad silang napunta sa ibang lokasyon sa isang iglap. Nilinaw ni Arudo na ang lower level ay mula sa 1 hanggang sa 25 palapag. Medyo ligtas pa ang bahaging ito. At madalas na nagsisilbing training ground para sa mga baguhang adventurer. Habang nagpapaliwanag si Arudo, isang malakas na ungol ang kumuha sa atensyon niya. Biglang may 2 adventurer sa malapit na nagbabala na may halimaw na nakatakas mula sa itaas na palapag, sumigaw silang.
Hindi sa sapat ang mahika niya at pinapatakbo na si Arudo. Sakto namang isang dambuhalang daga na may sungay ang direktang sumugod kay Arudo. Ang iba naman, nang makitang bata lang siya, ay tarantanang nagsisigaw na bilisan niya ang pagtakbo. Si Arudo naman, habang kaharap ang sumusugod na kalaban, ay binigkas ang salitang grave. Sa isang iglap, nahulog ang nilalang sa isang malaking butas na biglang lumitaw sa sahig. Napagtanto ni Arudo na nagkamali siya ng kalkulasyon. Napalakas ang gamit niya ng kapangyarihan at muntik na niyang mapahamak ang mga tao sa paligid. Sumilip si Magika. Sa butas, manghang-mangha siya pati na ang lahat ng nandoon dahil hindi nila maintindihan kung paano biglang nagkaroon ng ganoong kalaking butas. May ilang nag-akala na lindol ito, pero wala naman silang naramdamang pagyanig. Agad namang nagdahilan si Arudo na ang sahigay. Gumuho lang talaga, na parang minalas lang ang pagkakataon. Masyadong malalim ang hukay kaya sinigawan niya ang lahat na mag-ingat habang nagkakanya-kanya na sila ng takbo. Nagtanong si Magika, bakit hindi mo sinabing gawa mo yon? Sagot ni Arudo, hindi rin naman sila maniniwala sa kanya kahit sabihin pa niya. Mas mabuti pang magmadali na sila papunta sa mga itaas na palapag. Mula sa ika-26 na palapag, narating na ng dungeon ng intermediate difficulty level, kung saan dito na raw talaga nagsisimula ang totoong maze. Maya-maya lang, may hinarap na oso si Magika. Habang si Arudo ay nanonood lang at hangang-hanga dahil napatay niya ito sa isang birada lang. Habang nakaupo sa tabi ng bangkay, binaliwala lang ni Magika ang papuri, at sinabing lumaban din naman si Arudo. Inilabas ni Arudo ang talim mula sa kanyang sinturon at nagpa siyang oras na para subukan ito. Agad na nag-report ang system ng skill increase, dexterity plus 110, sobrang tuwa ni Arudo sa dagdag na lakas na to. Dahil napagtanto niyang mas epektibo ang balaraw na to kaysa sa inaasahan niya. Naisip niya na kung may maayos lang na skill board, makikita niya ang kanyang progreso ng mas malinaw imbis na nararamdaman lang ito, at itong kutsilyo ay magiging napakahalaga kapag pumipili na siya ng bagong kagamitan. Kahit may ganito na siyang kalakas na sandata, alam ni Arudo na hindi siya pwedeng tumigil. Kailangan pa niyang maging mas malakas sa pamamagitan ng pagharap sa mga oso sa unahan. Hindi masyadong mahirap ang mga halimaw dito sa middle level, kaya nagpa siya siyang maghanap ng mas malalakas na kalaban. Pag alis nila doon, idineklara ni Arudo na ang upper level na ang susunod nilang pupuntahan, at matapos itumba ang kanilang mga kasalukuyang kalaban, umalis na sila. Pinanood lang ni Magika ang mga osong pinatay ni Arudo. Pumasok si Arudo sa isang kuweba, at agad na sumabak sa labanan. Sumugod ang mga demonyo sa kanya, kampante si Arudo, na kaya niya silang itaboy. Di nagtagal, ang mga demonyo ay nadurog sa ilalim ng mismong mga bato na ginawang sandata ni Arudo. Habang pinapanood silang mabuwal, nakahinga siya ng maluwag. Nasa ika-50 palapag na tayo, anunsyo ni Arudo kay Magika. Dito na nagsisimula ang upper level, isang high-risk zone kung saan ilan lang na high-level na adventurer ang may pag-asang makipagsabayan. Lalakas ang mga halimaw sa bawat palapag, kaya kailangan nating mag-level up ng husto habang nandito pa tayo. Tumingin siya sa unahan habang nagsasalita. Pinagmamasdan lang ni Magika si Arudo. Tapos ay humarap ito sa kanya at tinanong kung bakit ganoon lang siya kung lumaban sa mga halimaw. Nagulat ng husto si Arudo. Meron pa bang ibang paraan? Kung may alam siyang mas magandang paraan, agad niyang hiniling na turuan siya nito, habang nagniningning ang kanyang mga mata. Nilinaw ni Magika na hindi iyon ang ibig niyang sabihin, kundi ang mga halimaw na tinalo ni Arudo ay sapat na para pahirapan kahit ang mga high-level na adventurer. Hindi gusto ni Magika kung gaano kadaling tinapos ni Arudo ang ilang halimaw ng sabay-sabay. Siya ay hindi niya mawari kung paano nagkaroon ng ganoong klaseng lakas ang lalaki. Habang nakatayo sa harap nito, pinilit niya itong magsalita. Pagkatapos ay sumagot si Aruto sa pamamagitan ng pagtatanong kung kakaiba ba para sa kanya ang paraan niya ng pakikipaglaban, kinumpirma naman ni Magika na mukhang ganoon nga. Sa paningin ng ibang tao, at nagtaka pa siya kung bakit parang gulat na gulat ang lalaki sa sinabi niya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Aruto na si Magika ang pangalawang taong nakakita sa tunay niyang kakayahan. Bago ito, si Hana lang ang tanging nakakita sa kung ano talaga siya sa likod ng kanyang panlabas na anyo. Naalala niya ang dati niyang buhay. Kahit nasa level 99 na siya, mag-isa pa rin siyang nakikipaglaban sa mga halimaw. Habang ang ibang mga high-level adventurer ay dinadagsa ng mga tagasunod, wala man lang lumingon sa kanya dahil binaliwala siya bunga ng mababa niyang life stat. Ito ang malupit na batas sa mundong iyon. Ngayon, nag-isip-isip si Aruto. Tila may iba pa palang katulad ni Hana na hindi sumusunod sa batas na ito. Sa sandaling iyon, lalong naging kuryoso si Magika at tinanong kung tao ba talaga si Aruto. Habang nakangiti, tiniyak sa kanya ni Aruto na siya ay 100% tao. Pero sa loob-loob niya, alam niyang mahirap itong tanggapin dahil siya ay namatay na at muling nabuhay. Habang pinagmamasdan si Aruto at inuulit ang mga sinabi nito, natuwa si Magika sa kanyang ngiti at naisip na lang ang paliwanag.
Nasadyang kakaiba lang talaga ang lalaking ito. Medyo nainis naman si Aruto sa narinig. Maya-maya pa, nag-anunsyo ang system na tumaas ang kanyang level. At nagpatuloy sila sa pagbaba sa kuweba. Sinabi ni Aruto na kayanan niyang talunin ang mga halimaw mula sa ikalimampung palapag at iminungkahing umakyat pa sila ng kaunti. Sinasabi sa kanya ng mga alaala ng dati niyang buhay na may isang mapanganib na halimaw na nag-aabang. Dito. At parang pinag-usapan, isang maliit na ogre ang biglang lumitaw sa harap nila. Naalala ni Aruto kung gaano kahirap talunin ang ogre na ito sa dati niyang buhay, at ngayon ay kuryoso siya kung gaano niya ito kabilis mapapatay. Habang nakatayo sa harap ng halimaw, napansin ni Magika ang sobrang agresyong pumatay ng ogre, at nakita niyang mas malakas ito kumpara sa mga nauna nilang nakaharap. Paglingon. Kay Aruto, nagmungkahi siyang umatake mula sa likuran. Tumanggi si Aruto at sinabing mag-isa niyang lalabanan ang halimaw. Si Magika, nang marinig ito, ay nag-alalang baka hindi na nakakapag-isip ng tama si Aruto. Isang pagkakamali lang ay tiyak na kamatayan na ang kapalit. Sumagot si Aruto na, alam niya ang panganib, pero pagkakataon na ito para masubukan ang tunay niyang lakas. Bunot ang kanyang kutsilyo, humakbang siya pasulong para harapin ang ogre. Agad na umatake si Aruto at tinaga ang ogre gamit ang kanyang espada. Napansin niyang ang balat ng halimaw ay sobrang kapal na parang metal. Pero, nagawa pa rin niya itong sugatan. Sa sobrang galit ng ogre, gumanti ito at nahagip ang pisngi ni Aruto ng isang saksak. Habang iniiwasan ang mga susunod pang atake, naisip ni Aruto na talagang tumatalab ang kanyang mga tira. Sa patuloy na pag-iwas, at pagtama sa iisang parte gaya ng ginagawa niya, siguradong mapapabagsak din niya ang ogre. Pero nang lumapag siya matapos ang isa pang atake, napasigaw si Magika na hindi ito maaari. Pero hindi maiwasan ni Magika na mamangha kung talagang nagawa bang talunin ni Aruto ang halimaw na iyon ng ganoon kadali. Habang pinupunasan ang sarili, naisip ni Aruto na hindi naman niya kailangang magpakapagod ng husto. Marahil ito na ang kasalukuyang hangganan ng kanyang lakas. Pagkatapos ay may inilapag na malaking diamante ang slime sa paanan niya. Habang sinusuri ito ni Aruto, nagtaka siya kung bakit ang isang halimaw na nasa ganitong rank ay maglalaglag ng ganoon kalaking hiyas. Biglang nagbago ang hangin na tila nagbabadya ng bagong panganib. Sa sandaling iyon, tinawag ni Aruto si Magika at tinanong kung may naririnig ito. Ang dalaga na nakatayo lang sa likuran niya ay nagtanong kung anong tunog ang tinutukoy nito. Dahil ramdam na ang panganib, humarap si Aruto kay Magika at sinabing, kailangan na nating umalis dito ng mabilis. Pero sumagot si Magika na imposible nang makatakas. Kahit isang pulgada lang na paggalaw ay kamatayan na ang kapalit. Bigla na lang, isang higanteng ogre ang lumabas mula sa kailaliman ng kuweba. Ang dambuhalang kamay nito ay nakaabot na sa kanila. Ang berdeng ogre na ito ay nababalot ng mahiwagang baging, isang low-level na parasitiko na kilalang sumisipsip ng lakas ng mga mas matataas na nilalang na kinakapitan nito. Habang kaharap ang ogre, napaisip si Aruto kung bakit ito narito sa ikapitumpung palapag. Ang mga ordinaryong ogre ay kadalasang lumilitaw pa sa mas matataas na palapag. Hindi pa nga sigurado si Aruto kung kaya ba niyang talunin ang mas maliit na kalaban. Pero ngayon, isang higanteng ogre na ang nasa harap niya. Habang ibinabalik niya ang slime sa loob ng bag, tiningnan niya si Magika, at pinipilit na samantalahin na nila ang pagkakataong makatakas. Pero, tumanggi ng tuluyan si Magika. Batid niya ang matinding lakas ng halimaw, pero naniniwala siyang may hangganan din ito. Inihanda niya ang kanyang mga guwantes para sa laban, walang sawa siyang nag-ensayo para maging karapat-dapat na kapareha ng bayani na hinahanap niya, at matagal na rin niyang itinuturing ang sarili na walang katulad. Pero, nang makilala niya si Aruto, doon lang niya naintindihan na kulang pa pala ang lahat ng pinaghirapan niya. Pagkatapos ay sumugod ang dalaga sa ogre, determinadong gampanan ang kanyang tungkulin na manalo, at sinimulan ang kanyang atake. Pero matapos ang kanyang tira, nakita ni Magika na tila wala itong talab. Ang ogre ay lalo lang nagalit at gumanti sa kanya. Habang iniiwasan ang mga hampas ng ogre, napagtanto ni Magika na mas mabilis siya rito. Malinaw na hindi sapat ang isang atake lang, kailangan niyang magpakawala ng sunod-sunod na tira ng sabay-sabay. Sa kabila ng kanyang mabilis at walang tigil na pag-atake, hinampas siya ng ogre gamit ang mga baging nito, at pagkatapos ay hinuli siya, habang dinudurog ang kanyang katawan sa higpit ng hawak nito. Gumamit si Aruto ng airblade para palayain ang dalaga habang nalalaglag ang mga baging sa likuran nito. Tinanong ni Aruto si Magika kung ayos lang ba siya. Nagpasalamat ang dalaga sa kanya habang nakakaramdam ng hiya sa sarili dahil nailigtas siya ng isang bata. Muling ibinaling ni Magika ang kanyang tingin sa ang ogre, muling binubuhay ang kanyang lakas. Alam ni Magika na oras na para ilabas ang lahat. Gamit ang liwanag na tila isang anino, tinawag niya ang ningning ng 1,000 tala sa langit. Inilabas ang artifact na Star Rain, inatake ni Magika ang ogre ng buong lakas.
Napagtanto niyang naubos na ang lahat ng kanyang mana sa sikretong spell na iyon, kaya naniwala siyang dapat ay napatay na ang ogre. Pero nang mawala ang usok, nakita niyang nakatayo pa rin ang ogre na walang kahit anong galos at mukhang naguguluhan. Ang ogre. Sa sandaling iyon ay itinataas na ang kanyang paa ng direkta sa ibabaw ni Magika. Tinitigan ito ni Magika at napagtanto na kahit ibinigay na niya ang lahat ng kanyang lakas, hindi pa rin ito sapat. Biglang bumagsak ang ogre sa lupa, direkta sa paanan nito. Mabilis na lumapit si Arudo kay Magika. Nang makita niya si Arudo sa kanyang harapan, binuhat siya nito at sinabihan na hayaan na sa kanya ang lahat habang tumatakbo sila. Pagkatapos ay bumaling siya sa slime at inutusang bantayan si Magika. Sumunod ang slime at bumalik si Arudo sa laban. Nakatayo sa harap ng ogre, alam ni Arudo na kailangan niyang manalo. Agad na sumugod si Arudo, kahit alam niyang hindi siya kasing bilis ni Magika, pero bago pa man siya makapag-isip, biglang nabasag ng atake ng ogre ang konsentrasyon ni Arudo. Pagkakita rito, napasigaw sa takot si Magika. Humihingal, baninstingtong hinarang ni Arudo ang suntok ng ogre para makaganti. Pinag-aralang mabuti ni Arudo ang kanyang kalaban, at inaming kahit gawa ito sa mahika, ang mga baging nito ay mahina pa rin sa apoy. Gayunpaman, alam niyang hindi sapat ang basta pagsunog lang sa mga baging. Muli lang. Itong tutubo. Kailangang tumira ni Arudo sa paraang talagang masasaktan ng ogre. Hawak ng mahigpit ang kanyang espada, muling sumugod. Si Arudo. Naintindihan niyang imposibleng direktang mabaon ang espada sa makapal na balat ng ogre, kaya kailangan niyang asintahin ang isang partikular na kahinaan. Dahil nasa isip na ang target, nagpakawala si Arudo ng isang fireball ng direkta sa likod ng ogre. Si Arudo ay napasalampak sa lupa habang pinapanood ang epekto ng kanyang atake. Nang sumunod na sandali, nagdilim ang mga mata ni Arudo at tuluyan siyang bumagsak sa lupa. Tulala lang na nakatingin si Magika sa ogre, dahil sa gulat, hindi makapaniwalang nagtagumpay si Arudo. Pero si Arudo ay isa lamang bata, at heto't natalo niya ang ogre na ito. Ito ang mga huling naiisip ni Magika bago siya tuluyang nawalan ng malay. Pagdilat ng kanilang mga mata, nakita ni na Arudo at Magika ang isang slime na lumulutang sa tapat nila. Maliwanag ang sikat ng araw habang nakahiga sila sa lupa. Nagtataka kung paano sila napunta roon. Tinanong ni Arudo kung si Ru, ang slime, ba talaga ang nagligtas sa kanila, na kinumpirma naman ni Ru. Gamit ang isang kakaibang tunog ng dila. Niyakap ang slime, nagpasalamat si Arudo sa kanya, at tinawag itong pinakamaasahang kasama sa buong mundo. Pagharap kay Magika, sinabi ni Arudo na delikadong manatiling walang malay doon. Mabuti na lang at nagising na sila. Kung nasaan sila. Nanatiling tahimik si Magika, pagkatapos ay humingi ng paumanhin, at sinabing mauuna na siyang babalik sa hotel. Sumang-ayon si Arudo, at sinabing magpapahinga muna siya bago sumunod. Tinitigan ni Arudo si Magika, at talagang nagulat. Magagawa kaya talaga ni Magika na gumamit ng isang artifact. Ang mga artifact ay mga banal na kasangkapan na nilikha ng Diyos, at napakakaunti ng mga ito sa kanilang mundo na mabibilang mo lang sa mga daliri ng iyong kamay. Ang artifact na ginamit ni Magika ay tinatawag na Star Rain, na alala ni Arudo na kung tama ang kanyang alaala mula sa nakaraang buhay, ang may-ari ng artifact na ito ay mamamatay sa loob ng 7 taon. Gabi na noon, si Arudo, habang nakababad sa bathtub, ay napaisip na matagal na palang may hawak na artifact magic si Magika. Ang artifact na kilala bilang kamay ng katarungan ay pumipili ng gagamit dito base sa dalawang partikular na katangian. Itinalaga ng Vatican bilang kriminal na elemento bilang 5, si Magika Extertera, siya at ang 5 pang tao ay idineklarang mga kaaway ng Diyos. Habang hindi pa ito nangyayari sa ngayon, isang utos para sa kanilang paglipol ang ibibigay sa hinaharap. Humiling si Arudo ng skill scoreboard at isang system interface ang lumitaw sa harap niya. Pagkakita rito, nahinuha ni Arudo na ang life indicator ni Magika ay malamang na 4. Sa loob ng dungeon, naramdaman ni Arudo na ang kanyang mahika ay mas matindi kaysa sa kanya, lalo na't mayroon itong hindi matitibag na barrier. Siguradong higit na mas malakas ito kaysa sa kanya, isip ni Arudo. Isang malinaw na agwat sa antas ng kanilang pamumuhay. Naisip din ni Arudo, pero kahit siya ay mapapahamak din sa kamay ng Vatican sa loob ng 7 taon. Habang lumulubog sa tubig, sinimulang maunawaan ni Arudo ang laki ng kanyang kahinaan kumpara sa mababago ba niya talaga ang kanyang tadhana? Malungkot na tanong ni Arudo sa sarili. Sa sandaling iyon, lumitaw ang slime sa harap ni Arudo, na gulat na umahon mula sa paliguan. Tinanong niya kung ano na ang ginagawa nito doon, at kung gusto rin ba nitong maligo. Ang slime ay sumagot sa sarili nitong wika, kaya naman lumabas na si Arudo at sinimulang sabunin ito. Habang kinukuskus ni Arudo si Ru gamit ang bimpo, sinabi niya, sa pagkakataong ito, nakatakas lang tayo, salamat sa iyo. Nangako siyang kukuskusin ito hanggang sa kumislap, isang bagay na ikinatuwa ng slime.
Habang kinukuskus ni Arudo ang slime, sumagot ito sa kanyang kakaibang wika. Hindi malaman ni Arudo kung dapat ba siyang tumigil dahil tila nakikiliti ang mga sakong ng slime, isang nakakalitong isipan dahil hindi niya akalaing ang isang slime ay may mga sakong pala. Nang sumunod na sandali, ang slime, na kumikinang ng husto na halos nakakasilaw, ay nag-udyok kay Arudo na itanong kung ganito ba talaga ang hitsura nito kapag malinis. Nakangiti, tiningnan ni Arudo si Ru at tinanong kung masaya ba ito. Masayang tumalon-talon si Ru. At may sinabi siya kay Aruto. Sa sumunod na sandali, bigla siyang lumabo at nagmukhang isang paddle ng tubig. Nang makita ito, tinanong ni Aruto kung kailangan ba siyang linisin, tapos dahan-dahan niyang itinulak pabalik sa tubig ang slime, pagkaalis sa mana pool at pagdala sa slime pabalik sa kanyang kwarto, napagtanto ni Aruto na nagulat niya pala ito. Tamang-tama naman at biglang lumitaw si Magika. Pagkatayo mula sa sofa, bumati siya ng, "Kamusta, Aruto?" Mukhang may gustong sabihin si Magika, kaya nagpasya si Aruto na sa labas na lang sila mag-usap. Habang binibigyan siya ni Aruto ng inumin, napansin niyang hindi pa ito umiimik mula noong bumalik sila sa hotel. May nangyari ba talaga? Habang inaabot ang inumin, sinabi ni Aruto. Napakaganda ng paglubog ng araw dito. Pareho silang tumitig sa kalangitan, tahimik na sumang-ayon si Magika. Habang mahigpit ang hawak sa kanyang mug, seryoso siyang naupo bago humarap kay Aruto. Inamin niya, akala ko noon, hinding-hindi ako matatalo sa isang magician. Kampanteng-kampante siya noon na walang makakapantay sa kanyang galing. Siguro naging masyado-tsyado akong mayabang dahil sa pagsasanay ko, pag-amin niya. Pero ngayon, napagtanto ko ng mahina pala ako. Simula ngayon, gusto ko nang ituon ang sarili ko sa pagsasanay ng mag-isa, deklarasyon ni Magika habang nakatingin kay Aruto. Ipinaliwanag ni Magika na ang pagsama kay Aruto ay lalo lang nagpapalala sa kanyang kahinaan, kaya naman, gusto niya ng hiwalay na kwarto. Pagtingin kay Aruto, idinagdag niya, kung hindi ako sumama sa'yo, hindi ko kailanman matatanto ito. Nangako siya. Sa susunod, siguradong hindi na ako magpapatalo sa'yo. Pagharap muli kay Aruto, hinamon niya ito. Sa susunod nating pagkikita, susubukan kong maging mas malakas pa kaysa sa'yo. Nang marinig ito, nanginig ang mga kamay ni Aruto at bigla siyang natawa, kaya naguluhan si Magika kung bakit tawang-tawa ito. Ipinaliwanag ni Aruto na napakakakaiba ng mga sinasabi niya. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin dahil napagtanto niyang hindi ito tungkol sa talento. Kundi, hindi, ang pinaka mahalagang bagay ay ang magsikap ng husto. Habang pinagbabangga ang kanilang mga mog, idineklara ni Aruto na hindi rin siya magpapatalo at dapat silang magkita muli kapag ang bawat isa sa kanila ay naging 100 beses na mas malakas na. Nagtawanan sila, masaya sa kanilang kasalukuyang pag-unlad, nang hindi inaakalang sa kabila ng kanilang pagsisikap, may isang kapangyarihang umiiral sa mundong ito na kayang pumaslang sa kanila sa isang kurap lang. Pagbalik sa hotel, nagsimulang iligpit ni Aruto ang kanyang mga gamit. Pagtingin sa kanyang bag, kinumpirma niyang naimpake na niya ang lahat. Sinulyapan niya ang kama kung saan natulog si Magika, at pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata. Paglabas ng kwarto, nagpasya siyang tutuparin ang pangakong binitawan niya sa dalaga. Mula sa sandaling iyon, nawalan na siya ng pakiramdam sa oras at ibinuhos ang buong sarili sa pagsasanay. Una, naisip ni Aruto na kailangan niyang hasain ang kanyang crafting skill. Matapos kumonsulta sa kanyang system, nakarating siya sa isang kagubatan at napagtantong isa itong perpektong lugar para magsanay. Sagana ito sa mga kristal na pwedeng kolektahin at mayaman sa mana. Tungkol naman sa aking crafting skill, bulong ni Aruto. Nagsimula siyang magsanay sa pamamagitan ng paggawa ng mana at pagdurog ng mga bato. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng skill increase at nagkaroon ng control sa magic. Itinuon niya ang sarili sa pagmimina ng mga bato. Di nagtagal, umabot na sa level 20 ang kanyang crafting skill at na-unlock ang blacksmith. Gaya ng inaasahan ni Aruto, ang crafting ay hindi lang nagbibigay ng mga offensive na abilidad gaya ng Grave Reaper, kundi pati na rin ang kapangyarihang gumawa ng mga kagamitan gamit ang mga materyales mula sa dungeon, gaya ng apoy at magic. Siyempre, hindi na niya kailangang mag-alala na mapalayas sa pandayan. Habang hawak ang isang espada sa kanyang harapan, napagtanto ni Aruto na dahil sa pagsasanay gamit lamang ito, bigla siyang nakakuha ng bagong skill. Ilang sandali pa, habang nakikipaglaban sa isang malakas na halimaw sa loob ng kuweba, naintindihan ni Aruto na masyado pang maaga para umakyat siya sa susunod na floor. Di nagtagal, iniulat ng system na nakuha na ni Aruto ang skill na sining ng talim at nalampasan na ang level 40. Isang bagong skill, ang two-handed style, ang na-unlock. Pagkakita rito, binunot ni Aruto ang kanyang espada at iwinasiwas ito laban sa kanyang kalaban. Pagkatapos ng laban, agad na tumaas ang kanyang level. Napagtanto ni Aruto na sa paggamit ng Grave Reaper, Typhoon, at iba pang mga atake, tumataas ang level ng Grave Reaper. Pinagsama niya ito sa
magic, kaya hindi lang siya nagkaroon ng kontrol sa mga lamat na nagagawa niya, kundi nagkaroon din ito ng napakamamatay na lakas. Sa buong panahong ito, Asalamuma, tumaas ang level ni Aruto kasabay ng kanyang mga skill. Iniulat ng system na ang level ni Aruto ay 40 na ngayon at lahat ng kanyang mga skill ay nadagdagan ng 30 unit. Ang kanyang crafting skill at manipulation ay pwede na ngayong gamitin. Dahil naging interesado, binuksan ni Aruto ang system window. Inilarawan nito ang manipulation bilang paghigop ng bahagi ng mana para igalaw ang isang bagay sa gustong direksyon. Itinuro ni Aruto ang kanyang kamay sa isang bato at ginamit ang manipulation. Gumalaw ang bato sa gilid, bagamat hindi ito kasing ganda ng Grave Reaper. Naniwala si Aruto na magiging kapakipakinabang din ang skill na ito. Ipinagpatuloy niya ang pagpapalakas sa nasabing skill. Sa ganitong paraan, ang mga araw ay naging mga linggo. Maya-maya pa ay dumating na ang taglamig. Habang naglalakad sa lungsod, narinig ni Aruto ang daldalan ng mga tao sa bayan. May narinig siyang nakakaaliw. Dalawang lalaki ang nag-uusap tungkol sa isang balibalita. Nabalitaan mo ba ang tungkol sa weirdong kamakailan lang lumitaw? Sa matataas na floor ng dungeon, mag-isa lang niyang tinalo ang 1,000 halimaw. Inamin naman ng pangalawang lalaki na narinig na niya ang mga kwentong iyon at idinagdag na ang weirdong iyon ay isang bata lang at sa kung anong dahilan, may daladala siyang low-level na slime kahit saan. Habang nilalagpasan sila ni Aruto, napagtanto niyang siya ang pinag-uusapan ng mga ito. Nang makita siya ng mga ito, hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita, dahil, sa totoo lang, ang mga high-level na adventurer ay karaniwang nangangaso sa matataas na floor ng pangkatan. Tahimik silang pinagmasdan ni Aruto, at napagtanto niyang ang kanyang, napapansin na rin sa wakas ang presensya niya. Noon, dahil hindi siya nagpapakitang gilas, walang nakakakita sa kanya kahit ano pa ang magawa niya. Pero mukhang may nagbago na. Kahit na hindi niya masyadong nagustuhan na tawagin siyang weirdo, napaisip na lang si Aruto habang tinitingnan ang mga estranghero. Pagdating sa hotel, sinabi ni Aruto sa may-ari na babalik siya sa dungeon bukas at balak niyang iwanan muna ang kwarto niya ng 2 o 3 araw. Binalaan siya ng may-ari na mag-ingat, tapos bigla nitong itinanong kung okay lang ba yung babaeng kasama niya noon. Nang marinig ang tanong, napagtanto ni Aruto na hindi pa niya nakikita si Magika simula nung kumuha sila ng magkahiwalay na kwarto. Sinabi ng may-ari na ilang araw na ring hindi bumabalik ang babae, kaya medyo nag-aalala na siya rito. Pagkarinig nito, napahawak si Aruto sa jacket niya. Noong una, naisip niya, si Magika yon. Walang dapat ikabahala. Pero hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng kaba. Ng matinding discomfort. Maya-maya lang, may isang kabalyerong nakasakay sa kabayo ang pumasok sa lungsod. Sinasabi ng lahat ng nakakakita sa kanya na ipinatawag ng Vatican ang kabalyero nito at talaga namang kahanga-hanga ang dating niya. Narinig ito ni Aruto at mabilis siyang tumakbo palabas ng hotel. Tinawag siya ng may-ari at tinanong kung anong problema. Hindi sumagot si Aruto. Gulong-gulo ang isip niya dahil ang hinaharap na natatandaan niya ay magkaiba na sa nangyayari ngayon. Doon niya naisip na baka tama ang lahat. Ang mga pagbabagong ginawa niya ay nakaapekto rin kay Magika, pero bakit hindi man lang niya naisip yon? Paikot-ikot ang iniisip ni Aruto. Iniutos na kaya ng Vatican na patayin si Magika, paano kung ang hinaharap kung saan binitay siya ay mangyayari na ngayon? Wala nang ibang magawa si Aruto kundi magdasal na sana ay ligtas si Magika. Habang tumatakbo siya lampas sa isang karwahe, may isang taong nakatingin sa kanya mula sa bintana nito at nagbulong kay talinong bata. Habang papalapit sa donjon, todo ang dasal ni Aruto na sana okay lang si Magika. Ginamit niya ang kakayahan niyang makaramdam ng presensya dahil sa lakas ni Magika, dapat ay madali lang itong mahanap. Sana lang ay hindi siya nagkakamali. Nang makakita siya ng pamilyar na figura, tinawag niya ito. Lumingon si Magika at nakilala agad si Aruto. Ang tagal na rin nating hindi nagkita, sabi niya. Kumusta ka na? Dahil nakita niyang malakas pa rin ito, naisip ni Aruto na baka wala naman talaga siyang dapat ipag-alala. Hinihingal na sinabi ni Aruto na okay lang siya, kaya tinanong siya ni Magika kung bakit parang pagod na pagod siya. Dahil hindi niya maamin na nagpanik siya para sa kaligtasan nito, nagkunwari na lang si Aruto na nagjo-jogging lang siya. Sinabi niyang nagkataon lang na nakita niya ito habang tumatakbo. Tapos, hinubad niya ang scarf niya at sinabing medyo malamig, lalo na sa suot ni Magika. Ipinulupot niya ang scarf sa leeg nito at sinabing isuot ito para hindi siya sipunin. Tinanggap naman ito ni Magika ng may pasasalamat. Bigla namang may nakakuha ng atensyon nila sa langit. Napatingala silang dalawa, naguguluhan sa nakikita nila. Inilarawan ito ni Aruto bilang isang itim na masa at inamin ni Magika na kinakabahan siya ng husto rito. Nagsimulang lumaki ang nakakatakot na itim na bagay na iyon at damang-dama ang bigat ng aura nito. Agad na naramdaman ni Aruto ang panganib kaya sinabihan niya si Magika na ilikas ang mga tao sa paligid. Maya-maya lang, nagsimulang mabitak ang itim na masa. Napapikit na lang si Aruto sa sobrang gulat.
Isang demonyo ang nakatayo sa harap nila, isang nilalang na kilalang kumokontrol sa mga high-ranking na halimaw. Nagtataka siya kung bakit ito lilitaw sa gitna mismo ng lungsod. Agad na nagsimulang manira ng mga bahay sa paligid ang demonyo. Isa itong nilalang na hindi titigil sa pag-atake hanggat hindi nagiging abo ang lahat ng nasa paligid nito. Walang makakapigil sa kanya. Pero, parang napako sa kinatatayuan si Aruto, gaya ng nangyari noong sunog noon. Dahil sa sobrang layo ng antas ng kanilang lakas, nanigas ang katawan niya. Wala siyang magawa laban sa batas ng mundong ito, pero pinilit pa rin ni Aruto na igalaw ang mga binti niya, dahil alam niyang mawawasak ang buong lungsod kung mananatili siyang nakatigil. Bigla namang ibinalik ni Magika ang scarf na ibinigay ni Aruto sa kanya. Magiging maayos din ang lahat, sabi niya. Aruto, asahan mo ako. Mabilis siyang sumugod diretsyo sa demonyo. Pinanood siya ni Aruto, hanga sa pambihirang lakas ni Magika. Mas lalo pa itong lumakas ngayon. Habang inaatake niya ang demonyo, nagawa niyang patamaan ito, pero mabilis din itong gumaling. Naisip ni Magika na dahil isa itong demonyo, kailangan niya ng isang napakalakas na tira. Inihanda niya ang kanyang artifact, ang Star Rain. Pero sobrang bilis gumalaw ng demonyo, sa isang kisap mata ay nasa likod na niya ito. Mabilis na lumingon si Magika, hanggang sa maiwasan niya ang sunod na atake nito. Napagtanto niya na walang binibigay na pagkakataon ang demonyo para magamit niya ang artifact. Maya-maya, ang nakikita na lang ni Aruto ay ang mga durog na semento, at ang isip niya ay puro kay Magika lang. Hindi niya maintindihan kung bakit hanggang tingin lang siya, at kung bakit parang nasayang lang ang huling 8 taon niya. Hindi siya nabuhay muli para lang makapanood ng isa pang sakuna, o para maulit ang pagkawasak ng buhay niya noon. Ang matinding kagustuhan niyang makatulong ang nagpaalab sa mana sa kanyang mga kamay. Habang nakatingin sa kumukutitap na enerhiya, naisip ni Aruto kung kaya ba niyang gumamit ng mahika kahit naninigas ang katawan niya. Sana lang ay magtagumpay siya. Tiningnan niya si Magika. Patuloy ang pagsugod ng demonyo, at hirap na si Magika dahil sa lakas ng hangin. Isang tama lang, siguradong katapusan na niya. Nagre-regenerate siya matapos ang bawat tira. Kailangan niyang mahanap ang tamang pagkakataon para gamitin ang kanyang artifact. Inatake ni Magika ang demonyo ng isa pang pagkakataon, pero marahas lang siyang naitulak pabalik. Imposible na to, naisip niya. Kahit pa nag-iipon na nang mana si Aruto ngayon, hindi siya aabot para tumulong sa tamang oras. Nagpalabas ang demonyo ng isang dambuhalang fireball at pinihit ito sa itaas. Napatingin doon si Magika, at alam niyang malapit na siyang mamatay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, inihahanda ang sarili sa katapusan. Sa sandaling iyon, ginamit ni Aruto ang kanyang manipulation skill. Idinilat ni Magika ang kanyang mga mata at nakitang ang bolang apoy ay tinatangay na palayo. Tulala si Aruto sa inilihis na atake, hindi makapaniwala. Napaisip si Magika kung talaga bang nabago ni Aruto ang direksyon ng atake. Maya-maya lang, nawalan ng balanse ang demonyo. Napatingin si Magika kay Aruto, at napagtantong, isa pala siyang binata. Habang bumabagsak ang demonyo mismo kay Magika, nakita niya ang tsansa para umatake. Sumigaw sa kanya si Aruto. Gamitin mo ang Star Rain. Inatake niya ang demonyo, sinugatan ito ng sinugatan hanggang sa maglaho ito, nang makitang nawala na ito, naniwala sina Aruto at Magika na nagtagumpay na sila. Patakbong lumapit si Magika kay Aruto, at tinanong kung ayos lang ba siya. Habang tinutulungan siyang tumayo, nagpaliwanag si Aruto na nanghihina lang siya dahil sa level up at kailangan lang ng kaunting pahinga para bumalik ang lakas niya. Noong isinakay niya si Aruto sa kanyang likod, hindi naintindihan ng lalaki kung anong ginagawa ni Magika. Pinilit ng babae na dalhin siya sa hotel. Nakiusap si Aruto na wag na, pero sumagot si Magika na marami na itong nagawa para sa kanya at nakiusap na hayaan siyang gawin man lang ito. Kinalaunan, habang tumatakas sila, nabanggit ni Magika na hindi pa siya nakakakita ng ganoong klaseng teknik noon. Napagtanto ni Aruto na ang manipulation skill niya ang tinutukoy ni Magika, kaya ipinaliwanag niya na nakuha niya ito simula noong huli silang magkita. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagmanipula sa kanyang scarf, at bigla na lang itong lumitaw kay Magika. Si Magika naman, nang makita ito, ay nagtanong kung siya ba ang gumawa niyon. Sumagot si Aruto na kaya niyang pagalawin ang mga bagay gamit ang mana, kaya naman, kaya niyang baguhin ang direksyon ng mga atake ng hangin, harangan at ilihis ang mga opensiba, at sa sapat na ensayo, kaya ring kontrolin ang mga kalaban na parang mga manika. Sinabi ni Magika na isa itong pambihirang kakayahan, pero nagpaliwanag si Aruto na hindi siya makagalaw habang ginagamit ito, at hinding-hindi niya matatalo ang demonyo ng mag-isa. Pagkatapos ay pinasalamatan niya si Magika sa pagliligtas sa lungsod, habang direktang nakatingin dito at namumula. Sabi ni Magika, sa tingin niya ay pareho naman silang nagsumikap. Napatawa na lang si Aruto. May naisip bigla si Aruto, habang naaalala ang pagkatalo ng demonyo. Kung magpapatuloy ang mga ganitong insidente, mawawasak ang lungsod. Napagtanto niya na
Wala siyang natatandaang ganitong balita noon, ibig sabihin ay may nakatalo na rito dati. Sino kaya ang sapat na malakas para talunin ang ganoong demonyo? Napaisip si Aruto. Maya-maya pa, may naramdaman siyang aura at pinahinto si Magika habang tumatakbo sila sa ibabaw ng rooftop. Lumingon si Magika kay Aruto at sinabing hindi pa sila nakakarating sa destinasyon nila pero nagpumilit si Aruto na huminto na sila ngayon din. Biglang tumigil si Magika sa gitna ng kanyang pagtalon sa bubong. Napatingin sa ibaba si Aruto at agad na nakilala ang figura, ang itim nitong suot, at ang nakakasakal na mana na nagmumula rito, na tila ba hindi siya tagamundong ito. Ito, ang salamangkero na pumatay kay Hana sa nakaraan niyang buhay. Ang lalaking nakatayo mismo sa harap ni Aruto ay si Gamigan, na nakatayo lang doon at nakatingin sa malayo. Napatingin si Magika kay Aruto, napansin niyang balisa ito, isang itsura na hindi niya pa nakikita rito kailanman, tinanong niya. Kung sino ang lalaking iyon? Sumagot si Aruto na siya si Gamigan Salway, isa sa 12 commander ng Euphonia. Nang marinig ito, naalala ni Magika na kahit siya ay narinig na ang tungkol sa kanya, dahil kilala si Gamigan bilang pinakamalakas na salamangkero sa buong mundo. Habang iniisip niya ito, nagsimulang mag-ipon ng magic si Aruto, kaya tinanong siya ni Magika kung anong ginagawa niya. Sa sobrang galit, sinabi ni Aruto na wala itong kinalaman sa kanya dahil kailangan niyang patayin ang salamangkerong ito. Pinigilan ni Magika si Aruto, tinatanong kung balak niya ba talagang lumaban sa ganoong kalagayan. Nakatingin na si Aruto kay Magika, na humawak sa kamay niya, at sinabing masyado pa siyang mahina matapos ang kanyang level up at hindi niya mapapantayan ang salamangkerong ito. Hiniling lang ni Aruto na bitawan siya nito. Bilang ganti, pinakiusapan ni Magika si Aruto na kumalma at maupo. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ka mananalo ngayon. Sigaw niya, sinusubukang paliwanagan ng lalaki. Kumalma naman si Aruto, napagtantong tama si Magika. Sa kasalukuyan niyang lagay, hindi niya kayang talunin ang salamangkero, habang nakasandal sa rooftop, nakaramdam si Aruto ng matinding lumbay. Samantala, nakatayo naman ang salamangkero habang pinagmamasdan ang kanyang imbensyon. Isang lalaki sa tabi niya ang nagtanong kung anong ibig sabihin na ipinatawag niya ang demonyo, at kung siya ba, Ginoong Gamigan, ang talagang may gawa nito. Sumagot si Gamigan na, totoo yon. Nakakuha siya ng isang pambihirang summoning artifact, at gusto lang itong subukan, pero napatunayang walang kwenta ito. Ang artifact ay nakakapagpatawag lang ng isang low-ranking na ogre. Habang dinudurog ang artifact sa kanyang mga kamay, sinabi niya, sa kasamaang palad. Bago pa ako nagkaroon ng tsansang makialam, may nakatalo na rito ng walang kahirap-hirap. Itinuro naman ng lalaki sa likod ng salamangkero, na ang lakas, kahit ng ganoong kahinang demonyo, ay sapat na para wasakin ang isang maliit na bansa. Ang 12 commander ng Euphonia ay sumusunod lang sa utos ng hari, tungkulin nilang protektahan ang bansa. Ang ganoong gawain ay hinding-hindi katanggap-tanggap. Sa sandaling iyon, tumingin si Gamigan sa lalaki, binuhat ito, at iginapos ang leeg gamit ang magic. Tinanong ni Gamigan ang nakabiting lalaki. Napaisip si Aruto kung bakit kailangan pa niyang ilabas ang kanyang saloobin sa mga ganoong bagay. Siguro, hindi niya naisip na mas mabuti pang manahimik na lang siya. Habang humihingal para makahinga, paulit-ulit na humingi ng paumanhin ang lalaki. Ang batang lalaki ay bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay ipinatawag ng salamangkero ang kanyang karwahe at idineklara ang kanyang balak na bumalik sa kabisera para ituloy ang kanyang pananaliksik. Sa sandaling iyon, kinausap ng isang tauhan si Gamagan at tinanong kung hindi pa ba niya nahanap ang kanyang hinahanap at kung balak ba talaga niyang iwanan na lang ang lahat ng ganoon. Sumagot si Gamagan na wala. Sa lungsod ang taong iyon. Habang sumasakay sa kanyang karwahe, naisip niya na nang makita niya si Naruto at Magika, naniwala siyang maghahasik ng kilabot si Makia. Hindi niya inaasahang makakatagpo ng isa sa mga kaaway ng Vatican sa ganoong lugar. Sinasakmal ng takot si Naruto at Magika dahil sa tingin ng lalaki. Samantala, hinala ng salamangkero na si Makia ang nakatalo sa demonyo, kaya itinuring niya itong malakas. Inisip niyang makakakuha siya ng mga pambihirang sangkap mula sa mga bahagi ng katawan nito. Pinag-isipan ni Gamagan kung ano ang magagawa niya sa babae sa sandaling iyon, pero pinigilan niya ang kanyang sarili nang ma-realize na wala pang utos para paslangin ito. Kapag kinalaban niya ang hari, madadamay ang suporta sa kanyang mga eksperimento, isang panganib na masyadong malaki para itaya, pagtatapos ng salamangkero. Kaya naman, inutusan niya ang kanyang mga kutsero na umalis na, kampanteng magtatagpo uli sila ng babae. Habang paalis ang karwahe ng salamangkero, pinanood ni Naruto at Magika ang paglayo nito, habang ramdam kung gaano sila nayanig. Sa titig nito, sinabi ni Magika ang kanyang takot na siguradong papatayin sila nito. Naalala niyang isa itong commander mula sa Euphonia at tumingin kay Aruto para tanungin kung ayos lang ba siya. Nakatitig si Aruto sa sahig, iniisip kung gaano siya kahangal para
Isipin kaya niyang labanan ang isang dambuhalang salamangkero. Nangako siya sa sarili na magiging mas malakas siya kaysa kay Gamagan. Sa susunod nilang pagkikita, pagkalipas ng ilang araw, nagpahayag ang Panginoon ng kinagris ng pagnanais na pasalamatan ng publiko si Magica sa pagpapaalis sa demonyo. Pero tumanggi si Magica at tinanong kung nakalimutan na ba nila si Aruto. Gayunpaman, ang mga opisyal ay ayaw kilalanin na ang isang taong may mababang katayuan sa lipunan, tulad ni Aruto, ay nagtataglay ng ganoong kapangyarihan. Pagkatapos niyon, mukhang sumuko na ang Panginoon. Habang naglalakad sa lungsod, tinanong ni Aruto si Magica kung talaga bang ayaw niya ng parangal. Sigurado ba siya? Pinag-usapan nila ito. Si Magica, na matatag sa kanyang paninindigan, ay naglabas ng inis dahil walang gustong kumilala sa lakas ni Aruto. Sumagot si Aruto na wala silang magagawa dahil sa mundo nila, lahat ay nakadepende sa antas ng pamumuhay. Ngumingiti habang nakatingin kay Magica, tahimik niyang naisip na tanging ito lang at si Hana ang tila hindi sumusunod sa batas na ito ng lipunan. Pinayuhan niya si Magica na kaysa mag-alala, ituon na lang ang sarili sa pagsasanay. Nang marinig si Aruto na magsalita ng may ganoong paninindigan, naisip ni Magica kung ayos lang ba talaga ang lahat sa kanya. Nabanggit ni Aruto na balak niyang bumalik uli sa dungeon bukas. Sa sandaling iyon, may nadaanan silang isang lalaking matamang nakatingin sa kanila. Huminto si Aruto at humarap sa kanya, tinanong ni Magica kung ano ang nakakuha ng atensyon niya. Sumagot siya na pamilyar ang mukha ng lalaki. Nakita ni Aruto ang mismong lalaki na nagtatrabaho sa guild, na ngayon ay nakaupo na sa kalsada. Si Lion iyon, may hawak na karatulan na ang nakasulat ay kailangan ng init at pagmamahal. Nang makita ni Lion si Aruto, na isang empleyado ng guild, ay nagulat siya at agad itong nakilala. Sumigaw siya, "Ikaw yan! Hindi mo ba ako naalala?" Halatang halata ang pag-ayaw ni Aruto kay Lion at sinabing hindi pa niya ito nakita kailanman. Siyempre, hindi naniwala si Lion kay Aruto at sinabing hindi malilimutan ang mukha nito. Ipinaliwanag niya ang kanyang kaawa-awang sitwasyon at nagparamdam na malaking tulong ang suportang pinansyal. Nilampasan lang siya ni Aruto at Magica. Binaling ni Aruto ang atensyon kay Magica at tinanong kung saang palapag ng dungeon ito nagsasanay, habang sadya niyang hindi pinapansin si Lion. Biglang lumuhod si Lion sa paanan ni Aruto at nagmakaawang bigyan siya ng pera. Sa sobrang inis, sinubukan siyang iwaksi ni Aruto habang tinatanong kung bakit napakamakulit nito at kung wala ba itong hiya na mamalimos sa mga hindi naman niya kakilala. Hindi nagpatinag si Lion, kinausap si Naruto at Magica, at sinabing naniniwala siya sa kanilang potensyal. Nanatili silang tahimik at nakatingin lang sa kanya. Itinuro ni Lion ang sarili, at nagmungkahi na bumuo sila ng isang adventuring party. Nag-alok siya ng bagong simula. Formal siyang nagpakilala bilang si Lion kina Naruto at Magica. Bilang isang adventurer din, iminungkahi niyang magtulungan sila. Ang dagdag na kamay ay laging malaking tulong sa labanan, at saka, dagdag pa niya, habang pinagsasabihan silang huwag magulat, hero ako. Mega rare ang trabaho ko. Tipid nang ngumiti si Aruto at sinabi kay Lion na hindi siya payag sa mungkahi nito. Hindi maintindihan ni Lion ang pagtanggi ni Aruto. Naisip ni Aruto na kahit bihirang klase ang hero, duda siyang magiging kapakipakinabang si Lion. Hikab lang ang isinagot ni Magica habang si Lion naman, na nakaluhod pa rin, ay nagmakaawa kay Aruto na mag-isip uli. Umalis pa naman ako sa guild. Para lang dito, sabi ni Lion. Nang marinig ito, bumanat si Aruto. Malamang nahuli ka kaya ka. Sinipa palabas. Napanganga si Lion, hindi mawari kung paano siya nabuking ni Aruto ng ganoon kadali, bago naisip na talagang pumalpak siya. Napabuntong hininga si Aruto, at ipinaliwanag na ito ang mismong dahilan kung bakit mas gusto niyang kumita ng pera sa pamamagitan ng pangangaso sa loob ng mga dungeon. Bigla na naman, para bang tumatalon-talon itong si Lion sa harap ni Aruto, nagmamakaawang isama siya sa party nila. Sa wakas, naubos na rin ang pasensya ni Magica. Inabutan niya si Lion ng kalahating tinapay at sinabing naiirita na ang lahat sa kanya. Napaupo na lang si Lion sa lupa habang naglalakad palayo si Naruto at Magica na mahinang nag-uusap. Sinabi ni Magica kay Aruto na gutom na siya. Sumagot naman si Aruto na may alam siyang magandang makakainan at niyaya siyang pumunta doon. Pagkalipas ng ilang araw, sa kalaliman ng isang dungeon, nakipaglaban si Aruto sa napakaraming kaaway. Matapos silang talunin, umabot ang level niya sa 42 at ang kanyang passive blade skill naman ay umakyat sa 43. Napansin niya na ang espadang ginawa niya ay talagang napakahusay. Kahit lumipas na ang ilang araw, hindi pa rin tumitigil si Lion sa pagsunod-sunod kay Aruto. Pero si Aruto naman ay nagbabalak ng umakyat sa mas mataas na floor. Bigla, may narinig si Aruto na nagkakagulong sigawan at mga yabag ng tumatakbo. Biglang sumulpot si Lion sa harap niya, na hinahabol ng isang kawan ng mga lobo habang sumisigaw ng saklolo. Gulat na gulat si Aruto nang makita si Lion doon.
Agad na nagmakaawa si Lion kay Aruto na puksain ang mga lobong humahabol sa kanya. Ginamit ni Aruto ang kanyang mahika at sinabihan si Lion na yumuko bago. Nagpakawala ng malakas na apoy sa mga umaataking lobo. Nang makita ito, bulalas ni Lion, ang lupit nun, Nilapitan ni Aruto si Lion, na noon ay nakaluhod na at paulit-ulit na nagpapasalamat sa pagliligtas sa kanya. Ipinaliwanag ni Lion na sinusundan niya si Aruto kaya hindi niya namalayang napadpad na siya sa matataas na floor. Pinagalitan siya ni Aruto. Walang puwang ang mga baguhan dito. Pero iginiit pa rin ni Lion na gusto niyang makisama sa team ni Naruto at Magika. Sa inis ni Aruto, tinanong niya kung ilang beses pa ba niyang kailangang ulit-ulitin na magiging pabigat lang si Lion. Sinabi ni Aruto na wala siyang oras para makipaglaro sa kanya. Habang nakaluhod pa rin, mahinang humingi ng paumanhin si Lion kay Aruto. Tinalikuran siya ni Aruto at sinabing kung naintindihan niya, dapat ay bumalik na siya agad. Bigla namang may lobong sumunggab kay Lion. Nang makita ito, mabilis na inatake ni Aruto ang lobo sa harap niya, saka hinarap ang sugatang si Lion at tinanong kung buhay pa ba ito. Lumuhod si Aruto sa tabi niya at hindi makapaniwala sa nakikita. Pinahihirapan siya ng isiping kasalanan niya ang nangyari. Inisip niya na kung tinanggap lang sana niya si Lion, hindi sana ito nangyari habang nakahandusay na sugatan si Lion sa lupa. Pagkarinig ni Lion sa sinabi ni Aruto, bigla siyang napatayo at nagtanong kung totoo bang tatanggapin na siya nito. Nabigla si Aruto at tinatanong pa rin kung buhay pa ba si Lion, habang hinihimas naman ni Lion ang kanyang leeg at kaswal na inamin na hindi niya nabanggit ito. Na isa pala siyang vampira. Tulala si Aruto sa revelasyong ito. Ang mga vampira, isang lahi na sinasabing immortal, ay kilalang nangangaso sa ilalim ng kadiliman. Kinatatakutan sila ng mga tao gaya ng anumang halimaw, pero habang nakaturo kay Lion, tinanong ni Aruto kung totoo ba ang mga usap-usapang ito. Sumagot si Lion na hindi naman ganoon kalayo ang mga vampira sa mga tao, at ipinaliwanag na ang mga nakakatakot na kwento ay gawa-gawa lang ng mga tao. Nilinaw niya na ang katawan nila ay parang sa tao rin, kaya naman ang mga malalang sugat ay maaari ring ikamatay. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Lion kay Aruto na espesyal siya at hindi tinatabla ng pinsala. Nang marinig ito, nag-isip si Aruto kung ang pagiging invulnerable na ito ay nangangahulugang may kakayahan siyang mag-regenerate. Tinanong ni Aruto kung paano. Nakuha ni Lion ang kanyang sugat. Sinabi ni Lion na mahabang kwento ito, at idinagdag na mataas din ang resistance niya sa sakit. Pinilit siya ni Aruto na ikwento ito, at tinanong kung maaari bang makuha ang ganoong kakayahan. Ipinaliwanag ni Lion na walang sinuman, anuman ang lahi, ang basta-basta na lang makakakuha ng kakayahang ito, at hindi rin niya ito nakuha sa sarili niyang pagsisikap. Sinabi pa niya na kahit ikwento niya kay Aruto, siguradong hindi ito maniniwala. Pagkatapos ay ipinagtapat ni Lion na hindi siya taga-mundong ito. Namangha si Aruto. Ikinwento ni Lion na dati siyang nakatira sa ibang mundo, sa Japan, bilang isang ordinaryong tao. Namatay siya sa isang aksidente, pero muling isinilang sa Yupfan. Noong mga huling sandali niya, nilamon siya ng matinding takot. Buong puso siyang nanalangin na huwag mamatay, hanggang sa nagising siya sa isang bagong mundo, sa isang katawang hindi nakakaramdam ng takot sa kamatayan. Nang marinig ang kwento ni Lion, naisip ni Aruto na marahil may iba ring nakaranas ng ganitong muling pagsilang. Pagkatapos ay nilinaw ni Lion na hindi agad lumitaw ang resistance niya sa sakit. Nakuha niya ang kakayahang ito sa mga unang taon ng kanyang bagong buhay. Noong una, ang mundong ito ay parang isang pangarap na natupad. Isang lahing vampira, katawang immune sa takot sa kamatayan, at maging ang pagiging isang bayani, pakiramdam ni Lion ay siya ang bida sa isang dakilang kwento. Pero ang pakiramdam na yon ay naglaho makalipas ang ilang taon. Isang pag-uusig sa mga vampira ang nagsimula sa Forinia. Dahil sa mga turo ng simbahan, at nasaksihan ni Lion ang malupit na pagpaslang sa kanyang mga magulang, dahil hindi siya mapatay, dinakip nila siya at dinala sa simbahan bilang isang erehe. Doon, sa ngalan ng banal na katarungan, nagsimula ang walang katapusang pagpapahirap sa kanya. Hindi mamatay-matay ang katawan ni Lion. Pero ramdam niya ang bawat hapdi at sakit. Dahil sa araw-araw na pagdurusa, ninais na lang niyang mamatay bilang pinakamalaking kaligtasan. Sa kabila ng matinding hirap, nanatili siyang buhay. 50 taon ang lumipas, sa wakas, ay tuluyan ng bumigay ang kanyang pakiramdam sa sakit. Wala na siyang nararamdamang kahit katiting na hapdi, naalala ito ni Lion, habang nakatayo sa gitna ng naglalagablab na apoy. Sinamantala ang pagkakataon, tumakas si Lion. Daan-daang taon siyang tumakbo, habang laging itinatago ang tunay niyang pagkatao. Hanggang sa makarating siya sa Quintogres, at nakahanap ng trabaho sa guild. Pagkatapos isalaysay ang kanyang madramang kwento na parang nasa pelikula, tumayo si Lion sa harap ni Aruto at sinabi sa kanya na hindi nito makukuha ang parehong kakayahan. Habang nakikinig sa kakilakilabot na kwento, halos hindi makapaniwala si Aruto. Sa tindi ng paghihirap na dinanas ni Lion, humingi siya ng paumanhin dahil pinabalikan pa niya ang ganoon kasakit na mga alaala. Ngumiti si Lion.
At tiniyak kay Aruto na huwag na itong isipin pa, dahil ang mga araw na iyon ay matagal nang lumipas. Gayunpaman, inamin ni Lion na may isa pa siyang pinagsisihan. Kung naging sapat lang sana ang lakas niya, naisalba niya sana ang kanyang pamilya, iyon ang tanging daing niya. Naalala ni Aruto ang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Ipinaliwanag ni Lion na sumali siya sa guild, hindi lang para kumita ng pera, kundi para lalong pang lumakas. Muli niyang tinanong si Aruto kung makikipag-team ba ito sa kanya, pero tumalikod lang si Aruto at umalis. Tahimik na pinagmasdan ni Lion si Aruto, iniisip na wala itong kwenta. Pero hinamon siya ni Aruto, tinatanong kung hanggang kailan niya balak tumayo. Doon, hinimok niya si Lion na sumunod na, at kinuwestiyon kung natatakot ba ito sa tindi ng gagawing training ni Aruto. Tuwang-tuwa si Lion nang marinig ang tungkol sa training, at sinabing galak na galak siya. Habang pinapanood ni Aruto si Lion na naglalaro sa slime, napagtanto niya na bagamat hindi niya lubos na maunawaan ang hirap ng isang buhay na walang hanggan, ang kagustuhang protektahan ang mga mahal sa buhay ay tumatak ng malalim. Sa kanya, hindi niya pwedeng pabayaan na lang ang isang tulad ni Lion, kaya naman nagsimula na ang kanilang training. Bumalik si Aruto sa pakikipaglaban. Sa mga kalaban, hinahasa ang kanyang galing gamit ang kapangyarihan ng Grave Reaper. Hindi nagtagal, ang mga kaaway na nakalaban na ni Aruto noon ay umatake kay Lion sa malapit, at sumigaw si Lion para humingi ng saklolo sa kanyang guro. Napansin ni Aruto ang dami ng kanilang mga kalaban. Kailangan nang itigil ni Lion ang pakikipaglaban na parang isang hamak na tao lang. Habang nililipol ni Aruto ang mga halimaw, sinalag ni Lion ang kanyang ulo mula sa mga magulong atake. Pinayuhan ni Aruto si Lion na bagamat mahalaga ang pag-iisip sa bawat atake, bilang isang vampirang may nakalalulang lakas, kailangan muna niyang ipakawala ang buo niyang lakas ng walang pag-aalinlangan. Inabutan ni Aruto si Lion ng isang espada, at sumang-ayon naman si Lion kay Aruto. At agad na hinarap ang mga kalaban. Matapos silang itumba, humarap si Lion kay Aruto, kinikilala ito bilang kanyang guro. At inaming tama si Aruto. Doon na nasaksihan ni Aruto ang tunay na lakas ni Lion. Habang iwinawasiwas ni Lion ang kanyang espada, tinanong ni Aruto ang tungkol sa kanyang lakas at antas ng pamumuhay. Sumagot si Lion, at sinabing nasa level 4 na siya. Napagtanto ni Aruto na ang level na ito ay kapantay na ng kay Magika. Mula noon, ang tanging naging focus ni Aruto ay ang pagsasanay kay Lion. Patuloy nilang pinagbuti ang kanilang mga kakayahan. Ang level at buhay ni Lion ay tumaas sa nakatatakot na bilis. Noong una, medyo lampas siya pa siyang lumaban, pero mabilis din niyang nalampasan si Aruto. Tinapos nila ang mga dungeon sa bilis na hindi kailanman naisip ni Aruto na posible. Kada 10 palapag, sumasama si Magika sa kanila para talunin ang boss ng lugar. Mabilis na lumipas ang mga palapag, matapos talunin ang isang napakalakas na halimaw, buong kumpiyansang. Sinabi ni Lion sa kanyang guro na ang oras ng pagtapos nila sa dungeon ay magiging isang alamat. Hindi inakala ni Magika na darating ang araw na matatalo nila ang boss sa ika-70 palapag. 6 na taon ang lumipas, nakatayo si Aruto sa ibabaw ng tinalong boss. Humarap siya kina Magika at Lion, at nagpasalamat sa kanilang walang sawang pagsuporta. Ang layunin niya ay ang ika-100 palapag, pero mabilis nang nauubos ang oras. Idineklara niya na mula sa sandaling ito, ang laro ay lilipat na sa isang ganap na bagong antas. Ang pagkamatay ni Hana ay 1 taon na lang ang natitira. Maya-maya pa, niligpit na ni Aruto ang kanyang mga gamit at umalis sa guild. Tinanong naman siya ng mga may-ari kung talagang aalis na si Aruto. Kinumpirma ni Aruto ang kanyang pag-alis at nagpasalamat sa kanilang mabuting pagpapatuloy. Pagkatapos ay tinanong ng babae kung saan balak pumunta ni Aruto, at inaming malulungkot siya kapag wala na ito. Inihayag ni Aruto ang kanyang balak na pumasok sa isang partikular na paaralan sa kabisera ng Euphonia. Saktong bumaba naman ng mabilis sina Magika at Lion mula sa hagdan patungo kay Aruto. Kinuwestiyon ni Lion si Aruto kung talaga bang aalis na ito sa lungsod. Si Magika, na nakatayo sa tabi ni Aruto, ay nagpahayag ng kanyang gulat dahil wala siyang narinig tungkol sa mga plano nito hanggang ngayon. Balak ni Aruto na umalis ng mag-isa. Tiningnan ni Aruto ang kanyang mga kaibigan, na agad siyang tinanong kung bakit wala siyang sinabi sa kanila. Sumagot lang si Aruto na balak naman talaga niyang magpaalam. Napaisip si Aruto na ang pagkamatay ni Hana ay 1 taon na lang ang natitira. Ang buong focus niya ay dapat nasa pagprotekta sa kanya. Hindi maiiwasan ang pakikipagtuos kay Gamagan. Ang laban na ito ay maaaring ikamatay niya at ayaw niyang ilagay sa panganib ang sinumang inosenteng tao. Habang pinagmamasdan si Aruto, sinabi ni Lion na malamang ay may sarili itong dahilan, humakbang pasulong si Magika. At idineklara na sasama siya sa kanya, sabay paliwanag na hindi pa siya nakakaganti kay Aruto sa lahat ng ginawa nito para sa kanya, 6 na taon na ang nakararaan. Idinagdag pa niya na hindi papayag si Magika na makatakas si Aruto, matapos ang lahat ng narating nila. Niyakap ni Lion si Aruto at tiniyak
na siyempre ay sasama siya sa kanila dahil ang mga estudyante ay laging sumusunod sa yapak ng kanilang guro. Sa nakalipas na 6 na taon, wala nang ibang lalaking lalong lumakas. Idinagdag naman ni Magika na kung may mangyari man, ililigtas nila si Aruto. Noong una ay nagulat si Aruto, pero pagkatapos ay napatawa na lang dahil napagtanto niyang wala siyang magagawa kundi ang magsama-sama silang lahat. Dahil doon, sumakay na sila sa kalesa at umalis. Habang naglalakbay sa kabundukan, nakaupo si Lion sa loob, naghihikab at nakatingin sa malayo habang nagrereklamo na nababagot na siya. 4 na araw na silang bumabiyahe, naisip niya, at nasaan na ba sila? Seryoso ba to? Sagot ni Arudo, kapag nakababa na sila ng bundok, makikita rin ni Lion ang lahat sa sarili niyang mga mata. Kung wala naman siyang ibang gagawin, pwede siyang sumama kay Arudo. Tungkol sa training ang sinasabi ni Arudo noon, partikular na ang pag-iipon ng mana. Noong oras na yon, nakaupo si Magika sa tabi niya habang pinapanood si Arudo. Pagkarinig sa alok ni Arudo, tumanggi siya at nagpasalamat na lang. Sabi pa niya, si Arudo lang daw ang nakakapag-training ng maayos habang nakaupo lang ng tahimik. Tinanong ni Magika si Arudo kung ano ba talaga ang plano nila. Sinabi ni Arudo na balak niyang mag-enroll sa eskwelahan at binanggit pa niya na ang institusyon ng palasyo ang isa sa pinakamagaling sa lahat. Nagulat si Lion sa balitang ito kaya tinanong niya si Arudo kung seryoso ba siya sa pag-aaral at kung kailangan ba talaga yon, pero nanatiling tahimik lang si Arudo. Bigla na lang yumugyog ng malakas ang karwahe, muntik pang mahulog si Lion habang sumisigaw. Nagkatinginan na lang sina Arudo at Magika sa gulat. Nag-anunsyo ang driver nila na naipit ang gulong sa isang lubak. Sinabi niyang susubukan niyang hugutin ito. Nagbabala siya na baka hindi na sila makatuloy. Humarap si Magika kay Arudo at tinanong kung ano na ang gagawin nila. Napasapo na lang sa mukha si Arudo. Tumayo siya, tumingin kay Magika, at sinabing wala na silang ibang choice. Kailangan nilang maglakad. Pero sumingit si Lion at tiniyak kay Arudo na hindi na kailangan yon at dapat daw magtiwala si Arudo sa kanya. Maya-maya, tinanong ng driver kung mahuhugot ba ni Arudo ang gulong. Pero tinanggal ni Lion ang kanyang sinturon at binaliwala ang sinabi nito. Sinabi niyang hindi na kailangan ang tulong ng driver, at inutusan itong iwan na ang karwahe at bumalik na lang kasama ang kabayo. Nang walang pag-aalinlangan, binuhat ni Lion ang buong malaking bahagi ng lupa kung nasaan ang karwahe at nagsimulang tumakbo habang dala ito. Tumakbo siya sa gitna ng kabundukan. Inisip niya na mas magmumukhang bayani siya sa kakaibang paraan ng transportasyon na ito at sabik na siyang makarating sa malayo. Pagkalapag ng karwahe sa lupa, humarap si Lion sa guro at tinanong kung ayos na ba ang ginawa niya. Nang sumilip ang guro sa loob, nakita niyang nagkakapatong sina Magika at Arudo sa sahig at napansin niya kung gaano kalakas ang puwersang ginamit. Halatang inis na inis si Arudo, kaya tinawag niya si Lion at binantaang iiwanan siya sa susunod kapag umulit pa siya sa ganitong kalokohan. Nakaupo si Lion habang hinihimas ang bukol sa ulo niya. Inisip niya na siguradong pasasalamatan din siya ni Arudo dahil mas mabilis silang nakarating. Habang tinitingnan ang Lion ang tinakbo nila, sigurado siyang malaking oras talaga ang natipid nila. Hindi nagtagal, bumungad sa kanila ang kabisera ng Euphonia. Inutusan ni Arudo sina Magika at Lion na sila na ang bahala sa mga bagahe. Nauna na siya katumalon palabas at mabilis na tumakbo papunta sa gate ng lungsod. Habang tumatakbo si Arudo, wala siyang ibang iniisip kundi si Hana. Nandito lang siya at napakalapit na, ang mahal niyang si Hana. Inisip niya ang nakaraan nilang dalawa, kaya lalo siyang naging determinadong pumunta sa eskwelahan. Kahit na hindi na sila itinadhana na maging magkasintahan uli sa buhay na ito, gustong-gusto na niya itong makita ngayon. Samantala, nakatayo si Hana sa gitna ng kalsada. Tinanong siya ng isang babae sa tabi niya kung bakit parang gulat na gulat siya. Ipinaliwanag ni Hana na bigla na lang bumilis ang tibok ng puso niya, pakiramdam na parabang may isang taong matagal na niyang hinahanap na malapit lang sa kanya. Ngayon lang niya naramdaman ang ganito. Sumagot ang babae, sino ang nakakaalam? Baka iyan na ang taong itinadhana para sa'yo. Baka nasa malapit lang siya. Dahil na-curious sa ideya ng nakatadhanang tao, tinanong ni Hana kung sino kaya ito. Inamin ng babae na hindi niya alam, pero tiniyak niya kay Hana na huwag mag-alala. Sa oras na makita niya ito, magiging malinaw ang lahat. Nagtataka si Hana kung paano niya makikilala ang isang taong hindi naman niya kilala, pero ganoon talaga ang takbo ng tadhana. Eksaktong oras na iyon, lumabas si Arudo mula sa isang tunnel papasok sa lungsod, at nakatayo siya ng napakalapit kay Hana. Pumasok na rin sa lungsod sina Lion at Magika. Pinagmasdan ni Lion ang paligid at sinabing mukhang bagay na kabisera ang lugar na ito para kay Arudo. Nang maabutan nila si Arudo, tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ni Lion. Ipinaliwanag naman ni Lion na sa malalaking lungsod, siguradong maraming trabaho. Sa mundo niya, ang mga ganitong lungsod ay laging may trabaho para sa mga hero. Saglit na nawalan ng kibo si Arudo, pero ipinaliwanag niya kung gaano ito kalaki. Sinabi niyang sa sentro ng kaharian ay may 3 milyong katao. Itinuro ni Arudo ang kastilyo para makita ito ni Lion.
Ipinakita rin niya ang mga opisina ng gobyerno sa paligid at ang mga bahay ng matataas na aristokrata na nakahanay sa mga kalsada. May isang malaking simbahan din ng Fortemis sa tapat ng kastilyo. Binigyang diin niya na kailangan nilang maging maingat dahil sa mga taong nakatira doon. Maya-maya lang, namataan ni Lion si Fortemis sa loob ng simbahan at sinabing hinding-hindi niya gustong lumapit sa kanya. Pagkatapos mag-check-in sa hotel, tinanong ni Arudo kung ano ang balak ni Magika at Lion habang naghahanda siya para sa exam sa eskwelahan. Nagulat si Lion na may entrance exam pa pala. Nilinaw ni Arudo na normal lang yon para sa ganitong klase ng eskwelahan. Ito ang pinakamagaling sa buong bansa. May guild at dungeon din sa lungsod, kahit na mas maliit ang mga ito kumpara sa Quintogres. Sa tingin ni Arudo, hindi magiging problema sa kanila ang paghahanap ng adventure. Sinabi rin ni Arudo na ibinigay na niya ang detalye kung saan siya matutuloy. Sinabihan niya silang tawagin lang siya kung may kailangan sila. Kinumpirma naman ni Lion na ayos lang ang lahat. Matapos magkatinginan kay Magika, iniwan na nila si Arudo mag-isa. Kinumpirma ni Lion na ayos lang ang lahat. Pagkatapos magkatinginan nila ni Magika, iniwan na nila si Arudo mag-isa. Habang papalapit si Aruto sa Royal Court School para sa admission campaign, napaisip siya sa sobrang dami ng mga aplikante doon. Ngayong taon, 10,000 aplikante ang nag-aagawan sa 100 slots lang. Pakiramdam niya, parang naghahanap ng karayom sa tumpok ng dayami ang paghahanap kay Hana sa ganoon karaming tao. Napaisip si Aruto at nagpa siyang mag-ikot muna sa loob habang may pagkakataon pa siya. Maya-maya, nadaanan niya ang isang bench na kumuha ng atensyon niya na nagpaalala sa kanya ng kanyang nakaraang buhay. Iyon ang lugar na madalas nilang tambayan ni Hana noon. Napagtanto ni Aruto na 70 taon na ang lumipas, at nangako siya sa sarili na kapag nagtagumpay siya, siguradong mahahanap niya ang babae. Bigla na lang may napansin si Aruto. Nakita niya si Lion na nagmamakaawa sa isang miyembro ng admissions committee, tinatanong kung pwede ba itong magbulag-bulagan na lang muna. Pero paliwanag ng babae, hindi niya iyon pwedeng gawin. Tinanong naman ni Aruto sina Lion at Magika kung bakit sila nandoon. Napansin ni Lion si Aruto at agad itong humarap sa guro. Sabi naman ni Magika, nandoon sila para subukin ang kanilang lakas at kumuha ng exam. Agad namang bumanat si Lion at sinabing hindi nagsasabi ng totoo ang kasama. Ang totoong pakay lang daw kasi ni Magika ay para masiguradong makapasok si Aruto sa paaralan. Mabilis na sinapok ni Magika si Lion at pinatatahimik ito. Habang nakahandusay sa sahig, nagreklamo si Lion kung bakit kailangang ganoon kalakas ang pagkakasuntok sa kanya. Habang nakatayo, sumagot ang babae na kung ginamit daw niya ang buong lakas niya, hinding-hindi na sana ito nakabangon pa. Isang miyembro ng admissions committee ang kinausap si Aruto at tinanong tungkol sa pambayad sa exam. Pagkarinig nito, bakas ang gulat sa mukha ni Aruto dahil hindi niya alam na may ganoong requirement. Si Lion, na nasa sahig pa rin, ay nagpaliwanag na wala silang sapat na pera kaya sinusubukan nilang makipagtawaran. Agad na nagtanong si Aruto, "Anong nangyari sa perang naipon niyo?" Sinabi ni Magika na binigo lang sila ni Lion. Inubos daw nito ang lahat ng ipon nila sa mamahaling pagkain habang namamasyal sila sa Elite District. Sinimulang pagsabihan ni Aruto ang dalawa dahil sa ginawa nila habang wala siya. Pero isang bagong boses ang sumingit na nagsasabing masyadong maingay ang mga estudyante ngayong taon. Bigla na lang silang binalot ng isang malakas na hangin dahil sa magic, kaya nahilo at nalito ang buong grupo. Isang lalaki ang lumitaw sa harap nila at sinabing ang paaralang ito ay may mayamang kasaysayan at marangal na tradisyon, hindi raw ito para sa mga taong bundok na walang modo. Nakilala ni Aruto si Deutsch. Matapang namang humamon si Lion at nagtanong, "Sino ba ang isang to?" Pinuna rin niya ang pagiging ipokrito ng lalaki. Ang lalaking tumatawag sa kanila na mga taga-probinsyang walang pinag-aralan ay siya pa itong bigla na lang nambato ng magic sa kanila. Sabi ni Lion habang nakakuyom ang kamao at handa ng sumugod, kung gusto raw nito ng away, handa siya. Agad namang pumagitna si Aruto at pinakalma si Lion. Ipinaliwanag niyang propesor ito ng paaralan, at kung gagawa sila ng gulo, baka masira ang resulta ng exam nila. Sa isip ni Aruto, alam na niya ang ugali nitong si Deutsch. Palagi na lang itong nakapokus sa estado sa buhay at antas ng pamumuhay ng isang estudyante. Nagtanong ang propesor kung saan sila nanggaling, dahil halata naman daw na hindi sila mga maharlika, pero nang makita niya si Aruto, direkta niya itong kinausap. "Balak mo ba talagang kumuha ng exam namin kahit level 1 ka lang?" Tanong nito. Napatingin naman si Aruto, medyo nagulat sa direktang pangiinsulto. Binaliwala lang ito ni Deutsch at sinabihan si Aruto na umuwi na lang. Sabi niya, 0 ang tsansa nitong makapasa at masasayang lang ang ibabayad niya sa entrance fee. Tumingin din siya kina Magika at Lion, at idinagdag na mukhang wala ring pag-asa ang mga kasama ni Aruto. Pero sa loob-loob ni Aruto, naisip niyang wala na siyang ibang pagpipilian pa dahil sa ginawa ni Deutsch, kaya nagpasalamat na lang siya sa isip niya sa pag-aalala nito. Inilapag ni Aruto ang isang bag ng pera para bayaran ang entrance fee, at mariing sinabi na itutuloy niya ang pag-enroll para patunayan ang kanyang sarili. Ipapakita raw niya ito hindi sa salita,
kundi sa pamamagitan ng resulta ng kanyang exam. Naniniwala siya na ang paaralang ito, sa kabila ng panghusga ni Deutsch, ay binubuo ng mga taong marunong tumingin sa totoong galing ng mga estudyante. Tumalikod si Aruto at umalis. Pinanood naman ni Deutsch ang tatlo habang papalayo. Napaisip siya na talagang nakakamangha ang sobrang kayabangan ni Aruto. Isang tulad ni Aruto na level 1 lang ang lakas ay talagang naniniwalang may ibubuga siya. Dahil doon, nagpasya si Deutsch na gusto niyang makita kung ano ba talaga ang kayang gawin ni Aruto. Pagkatapos ng kaisipang iyon, umalis na rin siya sa kabilang direksyon. Ang exam ay nahahati sa dalawang yugto. Isang written test bago mag-lunch at practical test naman pagkatapos. Unang nagtipon ang mga estudyante sa classroom para sa written portion. Ang naging gawain ni Aruto ay kalkulahin ang oras ng pag-alis para sa tatlong grupo ng mga sundalo. Mayroong nakakabayo na tumatakbo ng 10 kilometro bawat oras, mga naglalakad na 4 na kilometro bawat oras, at isang grupo para sa mga kagamitan na 2 kilometro bawat oras. Kailangang sabay-sabay na makarating ang tatlong grupong ito sa destinasyon na 30 kilometro ang layo. Habang sinasagutan ang problema, sinulyapan ni Aruto si Lion at inisip kung ayos lang ba ang kaibigan niya. Kitang-kita na nahihirapan ang binata, kaya tumingin naman siya kay Magika na tila madali lang itong nasasagutan, halatang naghanda talaga siya ng husto. Naisip ni Aruto na hindi rin siya pwedeng mag-relax lang. Maya-maya pa, biglang lumitaw si Deutsch sa tapat mismo ni Aruto. Iniisip nito kung gaano kawalang kwenta ang pagtatangka ng isang hamak na level 1 na makapasa. Sabi niya sa sarili, hindi sapat ang marka sa written exam dahil wala siyang balak maging maluwag sa practical portion na siya mismo ang mamamahala. Ipinukpok ni Deutsch ang kanyang tungkod sa sahig at inanunsyo na oras na para simulan ang practical exam. Kinausap niya ang mga estudyante at ipinaliwanag na ang kailangan lang nilang gawin ay wasakin ang cube na nasa harap nila. Nagbabala si Deutsch na pwedeng gamitin ang kahit anong paraan pero hindi ito magiging madali. Mula sa podium, ang ating mga bida ay matamang nagmamasid sa mga pangyayari. Sa utos ni Deutsch, isa-isang sumubok ang mga estudyante na basagin ang mahiwagang cube pero wala sa kanilang nagtagumpay. Kahit anong gawin nila, hindi man lang ito nagasgasan. Nagsulat siya sa kanyang notebook, isa na namang taon na puro mahihina ang mga estudyante. Napansin ni Deutsch na wala pang nakakapasa, kaya bumulong siya, sino kaya ang makakabasag sa pesteng enhanced magic na ito? Pagkatapos, tumapak na si Magika sa gitna, habang si Lion naman ay excited na. Sumisigaw para i-cheer siyang magpasikat. Sinabihan lang siya ni Magika na manahimik. Namukhaan ni Deutsch si Magika bilang yung babaeng nanggulo sa admissions office. Parang pamilyar ang pangalan niya, isip niya. Pero hindi na mahalaga yon. Ang nasa isip niya. Beast man lang siya, siguradong lakas lang ng katawan ang gamit niyan, pero top tier ang reinforced magic. Imposibleng. Masira ito ng basta-basta o ng pahapyaw lang na atake, sabi ni Deutsch. Pagkatapos, binuhat ni Magika ang cube, at mabilis na naintindihan ang mga sikretong mekanismo nito. Sa isang tumpak na hataw, nagbitak ito, hanggang sa tuluyan niyang nadurog ang buong bagay. Naghiyawan ang mga tao sa palakpakan, tumayo sila at pinuri si Magika dahil sa galing niya sa paghati sa cube. Namangha si Deutsch sa nakita niya, hindi niya magets kung paano nangyari ang atake. Hindi lang ito basta suntok na may bilis at asintado. Habang sinusuri ang mga piraso at inaalala ang atake sa kanyang isip, na-realize niyang sandamakmak na suntok ang pinatama niya. Sa mismong iisang pwesto, bigla siyang may naalala. Magika Estetera, siya nga yung Magika na tinaguri ng Vatican. Bilang isang risk factor. Bakit napunta ang beastman na ito sa school? Tanong niya sa sarili, bago inanunsyo na, pasado ang babae. Ang sumunod naman ay si Lion. Paglapit sa cube, kampante siyang nagsabi na, ako na ang susunod. Pinanood siya ni Deutsch, at minaliit siya bilang isang hangal. Siguradong hindi ito isang risk factor, isip niya. Pagkatapos, nagpalabas si Lion ng isang bolang enerhiya sa tapat ng cube, at binalaan ang lahat na maghanda. Sa isang iglap, nawasak ang lahat. Hinarang ni Deutsch ang kanyang tungkod sa kanyang mga mata, habang pilit na iniintindi ang nangyari. Sa gitna ng milyon-milyong piraso ng cube, kaswal na nagtanong si Lion, normal lang ba yon? Nakatulala lang si Deutsch sa sobrang gulat habang nakatingin sa binata. Sa lahat ng taon niya bilang proctor ng exam, ngayon lang siya nakakita ng ganoon katinding pagkawasak ng cube. Kahit naiinis na sa galit, dineklara ni Deutsch na, pasado ang lalaking ito. Lumapit naman si Lion kay Deutsch para kumpirmahin kung nakapasa nga ba siya, at nagsabing buti na lang at hindi nasaktan ng guro. Halatang stress na si Deutsch, kaya tinawag na ang susunod na kukuha ng exam, kahit bakas sa mukha niyang kailangan na niya ng pahinga para makabawi. Bigla namang naayos ang testing grounds. Gulong-gulo si Deutsch kung paano nagawa ng mga self-taught na estudyanteng ito na ang isa pa ay Vatican designated risk factor na wasakin ang buong exam site. Ngayon lang may nangyaring ganitong resulta, sigaw ni Deutsch.
Sa lahat ng mga professor, habang nire-report ang kakaibang resulta, nag-alala naman ang admissions committee tungkol sa mga bagong aplikante. Sigurado ba talaga tayong tatanggapin natin sila? Tanong ng isa. Binigyang diin naman ng isa pang professor ang kanilang level 4 na kakayahan at sinabing, kapag sumali sila sa Euphonia Army, magdadala sila ng karangalan sa ating paaralan. Pero, may isang boses na nagsabing halata namang may mga problema sa kanila. Napatingin ang lahat kay Deutsch habang hinihintay ang kanyang desisyon. Inamin niyang may mga problema sila sa ugali, pero hirit niya, hindi araw-araw na nakakakuha tayo ng estudyanteng nasa level 4. Standard of living. Naniwala ang mga professor na kung si Deutsch ang gagabay sa kanila, magiging mahusay silang mga estudyante. Dahil sa pagpipilit ni Deutsch, pumayag silang tanggapin ang mga baguhan. Habang tinitingnan ni Deutsch ang listahan, may nakita siyang isang problemadong estudyante, si Aruto. Kahit naging matagumpay ang mga nauna, si Aruto ay isang dropout na nasa level 1 standard of living, at base sa rules, dapat siyang i-reject. Kinutuban ng masama si Deutsch. Kapag nakapasa si Aruto, habang buhay na madudumisan ang reputasyon ng paaralan. Kaya naman, nag-cast ng spell si Deutsch sa cube. Desidido siyang ibagsak. Si Aruto anuman ang mangyari, at naglagay ng reinforced cube sa stage sa harap ng lahat. Inanunsyo niyang tapos na ang pag-aayos at magpapatuloy na ang exam, habang nangangako sa sarili na haharangin ang sinumang level 1 student na pumasok. Ang cube ay nilagyan ng reinforcing magic, na pinalakas pa ng absorption, kaya lalo itong tumitibay sa bawat wersang tatama rito. Naniwala si Deutsch na kahit ang isang bihasa sa malakas na magic ay mahihirapang sirain ito, kaya naman, sinanyasan na niya ang pagsisimula ng susunod na trial. Pero hindi si Aruto ang susunod na umakyat, kaya napamura. Si Deutsch sa isip niya. Inaasahan niyang si Aruto na ang susunod. May 3 ng estudyante kanina. Ang binatang ito ay hindi kasabay na lumapit sa desk. Dudoso si Deutsch kung makakapasa ba ang kalahok na ito, kaya inutusan na lang na itong magsimula. Sinimulan na ng estudyante ang kanyang atake sa cube. Habang nanonood, napaisip si Deutsch, ganito ba talaga lahat ng mga estudyante? Sa level na ito, wala man lang mana control ang batang ito. Bakit ba ako nag-aalala kay Aruto, mas malala pa pala ang isang ito? Nang sandaling iyon, dineklara ni Deutsch na bagsak ang estudyante, pero biglang nagbago ang anyo ng cube. Nanood si Deutsch, nalitong-lito, habang sumasabog ang enerhiya mula sa cube, na sinundan ng rumagasang pulang mana. Napasuray siya, dahil hindi niya maintindihan ang nangyayaring kaguluhan. Lahat ay nakatingin sa ibaba, nalilito sa palabas na nakikita nila. May mga bulungan sa mga nakasaksi kung gaano kahusay ang naunang estudyante, pero kritikal na ang sitwasyon. Nagwawala na ang mana. Mula sa mga upuan, bumaba si Aruto at nag-utos sa lahat na lumikas, sabay deklara na siya ang magpapatigil sa mana. Habang bumababa si Aruto, isang malakas na ipo-ipo ang namuo sa harap niya. Napagtanto niyang hindi lang basta nagwawala ang mana. May mas malalim pang nangyayari. Sa sandaling iyon, nakita ni Aruto si Deutsch na nahihirapan laban sa matinding pressure. Naisip niyang kahit ang protective magic niya ay hindi kakayanin. Kapag hindi nag-ingat si Aruto, mabilis nahahantong sa sakuna ang sitwasyon. Kumilos si Deutsch para tulungan ang estudyante, pero napagtanto niyang ubos na pala ang sarili niyang magic. Kung magpapatuloy ang gulo, tiyak na may masasaktan. Dahil natrap sa loob ng ipo-ipo, naglabas si Deutsch ng magic shield, pero mabilis itong nanghina, hindi na niya kaya itong ituloy. Pagkatapos, ginamit ni Aruto ang kanyang natatanging kakayahan para patahimikin ang nagngangalit na hangin. Nanood si Deutsch, na manghang-mangha. Nilapitan sila ni Aruto at tinanong kung ayos lang ang lahat. Tinanong naman ni Deutsch si Aruto, kamusta ka? Ginawa ko lang ang iniutos, sagot ni Aruto. Kahit anong mangyari, kailangan ninyong maglabas ng shield para masigurado ang kaligtasan. Ako na ang bahala sa pagsabog na ito, utos niya kay Deutsch. Sinabihan naman ni Deutsch si Aruto na huwag magsalita ng kung ano-anong kalokohan. Giit niya na kaya rin niyang kontrolin ang ganitong sitwasyon. Tiningnan lang siya ni Aruto ng diretso sa mga mata. Nagbabala ang guro na sobrang delikado na ng cube ngayon, kahit katiting na galaw lang ay baka sumabog na ito. Iniunat ni Aruto ang kanyang kamay patungo sa cube, ibinubuhos ang kanyang enerhiya para itigil ang mapanganib na reaksyon nito. Nanood si Deutsch, nagulat at napaisip, na-neutralize ba ni Aruto ang mana? Kahit sugatan, nag-focus pa rin si Aruto sa cube. Matagumpay niyang napatigil ang enerhiya nito, at maingat na kinuha sa kanyang mga kamay. Mukhang may seal na inilagay sa cube na ito. Ipinaliwanag ni Aruto na dahil puro mga estudyanteng may malakas na magic ang kinukuha sa paaralang ito, maaaring hindi alam ng guro ang tungkol dito. Ang partikular na spell na ito ay gumagana lang sa mahinang magic, na may kakaibang epekto na ginagawa itong sobrang hina. Tiningnan ni Deutsch si Aruto at tinanong kung sino ba talaga siya. Naisip naman ng guro na tama ang hinala niya tungkol kay Aruto. Isa siyang taong hindi nakatapos ng pag-aaral at may mababang antas ng pamumuhay.
Napagtanto niyang kahit ang isang taong may simpleng pinagmulan ay kayang makamit ang lahat. Kung magtatrabaho sila ng walang pagod, magtatagumpay sila. Biglang lumitaw ang cube, matapos ilabas ang lahat ng enerhiya nito, at ito ay nadurog. Sinabi ni Deutsch na nakapasa si Aruto sa pagsusulit. Pagkatapos niyon, lahat ay binati ang mga matatagumpay na examinees. Maya-maya, sa isang tindahan, sinukat na nila ang kanilang mga school uniform. Binati sila ng tindero dahil sa matagumpay nilang pagpasa sa exam. Si Aruto at ang kanyang mga kasama, suot ang kanilang mga bagong damit, ay mukhang napakakisig. Si Lion, habang inaayos ang kanyang bagong damit, ay nagkomento tungkol dito. Binanggit niya na hindi pa siya nakasuot ng ganito karangyang damit noon. Si Aruto naman ay kinausap si Lion tungkol sa suot nito. Binanggit niya kung gaano ito kabagay sa kanya, lalo na kay Lion. Noong hindi sumagot si Lion, lumingon na lang siya kay Aruto para magtanong. Sa sandaling iyon, sumali sa kanila si Magika at nagtanong kung wala na bang mas komportable rito. Nakasuot siya ng unipormeng may palda, at ipinaliwanag niyang mahihirapan siyang kumilos dito, at giniginaw na ang kanyang mga paa. Pagkakita sa kanya, agad na sinabi ng mga lalaki kung gaano ito kabagay sa kanya na nagmukha siyang isang tunay na aristokrata. Tiningnan ni Lion si Magika at biniro ito gamit ang isang salawikain, ang tuod ay nagmumukhang maganda kapag inayusan. Agad naman siyang binatukan ni Magika sa ulo. Sinagot niya ito na hindi naman siya binigyan ng pahintulot na magsalita. Pagkatapos niyon, magkakasama na silang pumili ng mga uniforme. Tinanong naman ng tindero kung may problema ba sa kanilang mga sukat, kinumpirma ng grupo na ang lahat ay perpekto. Inabutan sila ng form at ipinaliwanag ng tindero na aabutin ng hindi hihigit sa 2 linggo ang pananahi, at ang bayad ay 10 ginto bawat tao. Nang makita ang presyo, tila nalito ang grupo, dahil hindi nila sigurado kung kailangan ba talaga nilang bayaran ang kanilang mga bagong damit. Nang mapansin ni Aruto ang kanilang reaksyon, lumingon siya at tinanong kung anong problema. Sinagot siya ni Lion na masyadong mahal ang 10 gintong barya. Sabi niya, ang 10 ginto ay sapat na para buhayin ang isang tao sa loob ng kalahating taon, at binigyang diin na damit lang naman ito. Naintindihan na ni Aruto na wala ring pera ang kanyang mga kasama, kaya sinabi niyang siya na ang magbabayad para sa kanila. Inamin niyang wala na silang ibang pagpipilian. Agad namang sumingit si Magika at sinabing hindi iyon katanggap-tanggap dahil binayaran na ni Aruto ang kanilang mga fee. Lumapit ang grupo sa tindero at nagtanong kung pwedeng magbayad kapag nakuha na ang mga damit at agad naman itong pumayag. Sabay hila kay Aruto, nagpasya silang dumiretso sa guild para maghanap ng mga gawaing may malaking kita. Nalilito si Aruto at tinanong kung talaga bang isasama rin siya sa gulong ito. Ipinaliwanag ni Lion na bilang kanilang guro, hindi pwedeng talikuran ni Aruto ang kanyang mga estudyanteng nasa gitna ng problema. Kaya naman, nakarating sila sa guild at tiningnan ang bulletin board para sa mga assignment. Nakakita sila ng mga request para sa pagpuksa ng mga goblin. Nag-aalok ng 12 copper coins at pagtalo sa isang higanteng daga sa imburnal para sa 20 silver. Napaisip si Lion, masyadong maliit ang bayad sa mga request na ito. Sa ganitong takbo, hindi tayo makakaipon ng 10 gold coins sa loob ng 2 linggo, kahit na marami-raming task ang pwedeng gawin bago makarating sa kabisera. Biglang nakakita si Lion ng isang magandang task na may pabuya na 30 gold. Si Arudo naman, habang nakatingin kay Lion, ay nagtaka sa laki ng bayad at kung anong klaseng trabaho ito. Pagkabasa sa detalye, sinabi ni Lion na kailangan nilang talunin ang isang fire dragon na naninirahan sa kabundukan sa Hilaga. Agad na sinabi ni Arudo na imposibleng gawin ang task na iyon. Lahat sila ay nagulat at pinilit siyang magbigay ng dahilan. Ipinaliwanag ni Arudo na ang mga dragon ay mga nilalang mula sa alamat, mga natira mula sa digmaan ng mga Diyos noong 150 taon na ang nakalilipas. Kapag may lumitaw na kahit isa lang, maaari itong magdulot ng sakuna na kayang sumira sa isang buong bansa. Nang marinig ang tungkol sa ganoong sakuna, napaisip si Magika kung talagang may mga ganoong halimaw sa mundong ito. Nilinaw ni Arudo na kahit hindi sila madalas magpakita, sigurado siyang nag-e-exist sila. Sa dati niyang buhay, nakaharap at nakalaban na niya ang isang dragon. Pero kahit nasa level 99 na siya noon, ang tanging pagpipilian lang niya ay ang tumakas. Tinanong naman ni Lion si Arudo kung ganoon ba talaga ito kadelikado. Sabi ni Lion, kung ganoon nga ang sitwasyon, ang 30 gold coins ay napakamurang presyo. Kahit mataas ito, hindi ito sapat kumpara sa panganib. Bilang dating empleyado ng guild, masasabi kong ang 1,000 gold coins ang mas nararapat na bayad. Napagtanto ni Arudo na tama ang naging pagsusuri ni Lion. Bumaling si Magika kay Lion at tinanong kung baka maling impormasyon lang ang request na iyon. Si Lion naman, habang hawak pa rin ang papel, ay sumagot na kung mali man ito, dapat ay tinanggal na ito ng Supervisory Committee. Napakahigpit nila pagdating sa mga peking balita rito, dagdag pa niya, naisip ni Arudo na ito na ang pagkakataon niyang baguhin ang takbo ng kasaysayan. May nakatago sa request na ito, bulong niya sa sarili. Dahil sa kuryosidad, sinabi ni Arudo sa grupo na gusto niyang tanggapin nila ang request.
Habang papaalis, tiniyak ni Lion na siya na ang bahala sa lahat ng mga dapat ayusin para sa kanilang misyon. Binigyang diin ni Arudo na napakabihira lang makakita ng dragon, kaya kailangan nila ng maayos na paghahanda. Nang hindi nila alam, may lihim palang nakikinig sa kanilang usapan. Pagkalipas ng isang linggo, muling nakikipaglaban ang grupo sa mga halimaw. Si Majika, habang nakapatong sa isang malaking baboy ramo, ay naglabas ng kanyang pagkadismaya. Kahit gaano tayo maghanap, puro maliliit na nilalang lang ang nakikita natin. Baka naman panloloko lang talaga ang task na iyon. Tiningnan nila yon ang paligid at sinabing malabong mangyari yon. Habang papalapit si Arudo sa natalong halimaw, napansin niyang dumidilim na at nagmungkahing magtayo na sila ng kampo. Pagkatapos mag-set up, nagluto ang magkakaibigan at nagsimulang kumain. Pinuri nila yon ang masarap na pagkain, at sinabing ang sabay-sabay na pagkain ang pinakamasayang bahagi ng kanilang paglalakbay. Habang sinusuri ni Arudo ang isang piraso ng slime sa kanyang kamay, sinabi niyang ang mapagbebentahan ng kanilang mga nakuhang materyales at magic stones ay sapat na para pambili ng kanilang mga uniforme. Nanghihinayang siya na hindi nila nahanap ang dragon, pero nagdesisyon siyang bumalik na sila sa Euphonia bukas ng umaga. Habang kumakain si Majika, sinabi niya kung gaano niya mamimiss ang kanilang mga adventures ng magkakasama. Sumang-ayon si Arudo at sinabing mamimiss din niya ang mga ito. Pero noong gabing iyon, may gusto siyang ibigay sa kanila. Nagtanong ang kanyang mga kasama kung ano iyon. Inilabas ni Arudo ang mga pendant na siya mismo ang gumawa gamit ang kanyang husay sa pagpapanday. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas dito, at binigyan sila ng tig-iisa. Hawak ang kanyang pendant, naramdaman ni Majika ang isang mahiwagang puwersa mahinahon pero napakalakas. Naalala ni Arudo na noong una, inakala niyang lagi na lang siyang mag-iisa. Pero ngayon, magkakasama silang nakaupo sa paligid ng campfire. Hindi niya kailanman inakala na magkakaroon siya ng ganitong kainit na kinabukasan. Kaya naman, ang mga pendant na ito ang paraan niya ng pasasalamat. Nakangiting nagpasalamat si Arudo sa kanyang mga kaibigan. Matapos ang hapunan, unti-unti nang nakatulog ang kanyang mga kasama. Pero biglang dumilat ang mga mata ni Arudo, sobrang init at hindi siya makatulog sa tindi nito. Maya-maya pa, nagising na rin ang lahat at nagtaka sa matinding init. Paglabas ng tolda, nakita nilang nagliliyab na ang buong kagubatan. Dragon na kaya ito? Bigla, isang higanteng dragon ang nagpakawala ng isang matinis at nakakangilong sigaw. Pagkakita nila rito, nalaman nilang isa nga itong tunay na dragon. Totoo pala ang assignment ng guild.